Si Takeshi ang nakakuha ng pinakamalakas na mahiwagang kakayahan, matapos niyang iligtas ang isang babaeng magician mula sa isang grupo ng mga masasamang wizard. Pagkatapos ay sumali siya sa isang magic academy kung saan natutunan niyang kontrolin ang kanyang magic, at iligtas ang mundo mula sa isang organisasyon ng mga mahiwagang terorista. Nakatira si Tekashi kasama ang kanyang ganap na sira at dysfunctional na pamilya, at galit na galit siya sa kanila kaya pumapasok siya sa paaralan araw-araw kahit nasa panahon ng bakasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasintahan na si Kuromi, ay palaging sumasama sa kanya sa paaralan kung saan sila ay mga miyembro ng Sword Fight Club. Sa isang regular na araw, nang si Takeshi ay papasok na sa kanyang dojo, isang sugatang babae ang natambos sa kalapit na silid. Nagpanik siya at sinubukang tulungan siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa infirmary ng paaralan, kung saan ang babae ay nagsimulang mabawi ang kanyang kamalayan at umiyak para sa kanyang kapatid na huwag siyang iwan habang niyayakap niya si Takeshi. Naguguluhan siya pero naiintindihan niya ang pangangailangan ng dalaga, ngunit pagkatapos ay binuksan ng babae ang kanyang mga mata at itinulak ng malakas si Takeshi, na pagkamalang isang masamang tao. Biglang nanghina ang babae sa kanyang mga tuhod, at isang maliit na aksidente ang nangyari nang mahulog siya kay Takeshi. Nainas ang babae at pinaputukan siya ng kanyang magic gun, ngunit ang kanyang pagpuntirya ay mas masahol pa kaysa sa isang baguhan at hindi niya siya matamaan. Kumalma ang babae matapos malaman na dinala siya ni Takeshi dito para tulungan, at ipinakilala niya ang sarili bilang Muyi. Napansin ni Takeshi ang kumikinang na usok sa paligid niya at nagtanong kung ano iyon. Agad humingi ng paumanhin si Muyi dahil kung nakita niya ang usok nagulo niya siya. Biglang pumasok ang isang itim na paru-paro sa silid, at binaril niya ito, na sinasabing ito ay isang magic drone na ipinadala ng kanyang kapatid na gustong pumatay sa kanya. Gusto ni Muyi na tumakas kasama si Takeshi, ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang kapatid na si Suga kasama ng kanyang gang. Sinubukan ni Takeshi na tumakas gamit ang bintana, ngunit ni-freeze nila ito gamit ang kanilang mahika. Gusto silang labanan ng malaking sword guy sa gang, at inilabas ni Takeshi ang kanyang kawayan na espada para harapin siya. Nakakagulat na nakipaglaban siya ng maayos, dinepensahan ang kanyang mga pag-atake, at nagawa pa niyang saktan siya sa dibdib. Ang ego ng malaking tao ay nasaktan sa pamamagitan nito, at walang ingat niyang inatake si Takeshi at itinulak siya paatras, sa kalaunan ay pinutol ang kanyang kawayan na espada. Sa sandaling iyon, gumising ang nakatagong kapangyarihan ni Takeshi, at nakikita niya ang hinaharap na paggalaw ng kanyang kaaway. Iniwasan niya ang hampas ng espada sa pamamagitan ng pagtalon at paghampas sa kamay ng malaking lalaki para mabitawan niya ang espada. Lumilipad ang higanteng espada kay Muyi, na bahagya itong nakaiwas ngunit nabasag nito ang bintana, na nagbigay sa kanya at ni Takeshi ng pagkakataong tumakas. Nagtago sila malapit sa isang haligi kung saan sinabi ni Muyi kay Takeshi na siya ay isang salamangkero at gayon din ang mga taong sumunod sa kanya. Pagkatapos noon, humingi si Muyi ng tawad at sinabing ginawa niya itong isang salamangkero sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika sa kanya, at nagsimulang umiyak dahil kasalanan niya ang lahat. Si Takeshi ay isang maginoo, at kino-comfort niya siya habang sinasabi ni Muyi na karamihan sa mga salamangkero ay kinatatakutan ng mga normal na tao, kaya inilihim nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ngunit isang araw, ang kanyang kapatid ay nakaramdam ng rebelde, kaya sumali siya sa isang radical na grupo na tinatawag na Ghost Thriller, na gustong lipulin ang lahat ng tao. Sa sandaling iyon, dumating doon ang kasintahan ni Takeshi, si Kuromi at nagseselos sa bagong babae. Bago niya malaman kung ano ang nangyayari, dumating ang isang malaking lalaki at ang nerd mula sa gang upang tapusin ang laban. Hiniram ni Takeshi ang espada ng kanyang kasintahan habang sinasabi niyang tumakas kasama si Muyi, ngunit biglang inatake ng nerd ang mga babae, at hindi siya mabaril ni Muyi, kaya hinagisan ni Kuromi ang kanyang ulo gamit ang isang mabigat na libro. Nagpagalit ito sa nerd, at binuksan niya ang kanyang briefcase na puno ng mga bubuyog at inatake ang mga babae. Napagtanto ng nerd makalipas ang ilang segundo, na nakalimutan na niya ang tungkol sa magic spell na nagbabawal sa pakikipaglaban sa mga salamangkero gamit ang ancestral magic sa ordinaryong mundo. Nagkakabisa ang magic spell dahil inatake niya si Muyi, at ang nerd ay humagulgol dahil sa matinding sakit, at pagkatapos ay sinipsip ng dark magic circle ang kanyang kapangyarihan at buhay. Nakipag-ugnayan si Kuromi sa magic dahil sa pag-atake, at tulad ni Takeshi, naging magician din siya at nakakuha ng 5 taon ng character development sa loob ng 5 segundo dahil sa transformation magic.
Sa sandaling iyon, dumating doon ang isa pa nilang delinkwenteng kaibigan na nagngangalang Kazumi na hawak ang babae mula sa masamang magician na grupo. Sinabi ni Kazumi na inatake siya nito nang wala sa oras habang pupunta siya para sa mga remedial class, kaya sinipa niya ang kanyang katawan. Nagtataka si Kazumi kung kailan nagkaroon ng character development si Kuromi nang magsimulang mag-apoy ang kanyang kamay dahil sa kanyang bagong nakuhang magic powers. Ang malaking tao na may espada ay matiyagang naghihintay para sa kanila upang matapos sa kanilang pag-uusap, ngunit ngayon siya ay galit na siya at inaatake si Takeshi, itinutulak siya palabas. Ginagamit ni Takeshi ang kanyang foresight magic at umiwas sa malakas na strike bago hinulaan ang kanyang galaw sa pamamagitan ng alikabok at iniiwasan siyang muli. Sinabi ni Takeshi sa lalaki na sumuko, ngunit tumanggi siya at inatake siya. Gayunpaman, handa si Muyi na tumulong at gumamit ng isang malakas na support spell, na lumalabas na isang pangunahing flashbang na bumubulag sa kalaban, na nagbibigay ng pagkakataon kay Takeshi na matamaan ang lalamunan ng kanyang kaaway, na umubo ng dugo at natalo sa laban. Pagkatapos nito, sinabihan ni Muyi ang lahat na sumama sa kanya at dalhin sila sa isang parallel na mundo sa loob ng salamin. Sinabi ni Muyi na ito ang nasirang mundo, na siyang mundo ng mga salamangkero, at hindi makapaniwala si Takeshi sa kanyang nakikita. Ang wasak na mundo ay isang kopya ng Tokyo kung saan nawasak ang lahat dahil sa digmaan. Pagkatapos, pinamunuan ni Muyi ang lahat sa Sub-Aro Magic Academy, na tinatawag ding Japanese Hogwarts, kung saan pumunta sila sa headmistress na si Momoka, na isang 15 taong gulang na may 30 taong karanasan. Ikinuwento niya sa mga bagong magician ang tungkol sa dakilang Magic War 16 na taon na ang nakakaraan sa pagitan ng Ghost Thriller at ng iba pang magician. Si Ryo, ang pinuno ng Ghost Thriller at ang kalaban ng kanilang mundo, ay gumamit ng isang god-level spell na tinatawag na Last Dream upang patayin ang lahat ng tao, ngunit ang 15 mahusay na magician na tumayo laban sa kanya ay ginamit ang kanilang kapangyarihan upang hatiin ang mundo sa dalawa. Ang mundo ay nawasak ng last stream at ngayon ito ay tinatawag na wasak na mundo, ngunit ang kabilang mundo ay ligtas. Nagkasundo ang dalawang grupo ng magkaaway na ipagpapatuloy nila ang kanilang digmaan sa wasak na mundo lamang, at kung sino ang manalo ay magkakaroon ng kontrol sa kabilang mundo. Ang pinakadakilang salamangkero na tinatawag na wise man ay gumawa ng spell na tinatawag na gift sa kabilang mundo, upang ang mga salamangkero ay hindi makalaban gamit ang ancestral magic. Pagkatapos ng digmaan, nawala ang pinuno ng Ghost Thriller, at walang nakaisip kung nasaan siya, at inakala ng ilang tao na siya ay nasa malalim na pagkakatulog pagkatapos gamitin ang mahusay na magic spell. Nag-aalok si Momoka sa 3 bagong nagsimulang magician ng pagpipiliang manatili sa nawasak na mundo, at matuto tungkol sa Mahika or Isuko ito at bumalik sa kanilang mundo. Nag-isip saglit si Takeshi at nagpasya siyang manatili upang tulungan si Muyi na makasama ulit ang kanyang kapatid, samantalang si Kazumi ay wala ring problema dahil pakiramdam niya ay magiging adventure ito. Si Kuromi sa una ay nag-aalangan, ngunit nagpasya din siyang pumunta sa Magic School upang makasama ang kanyang kasintahan. Pinapasok sila ni Momoka sa unang taon ng C-class ng high school, at ibinababa rin niya si Muyi mula sa kanyang klase upang makakita ng klase dahil sa kanyang walang ingat na pagkilos. Kinabukasan, magsisimula ang klase, at sinasabi ng guro sa mga estudyante ang tungkol sa ancestral magic, na kakaiba sa bawat individual. Mayroong 6 na uri ng ancestral magic, at maaari silang maipakita gamit ang mga artifact na tinatawag na aspects. Para kay Kuromi, ito ang kanyang lip balm, at para kay Kazumi, ito ang kanyang astag na singsing na bungo. Walang aspect si Takeshi, at nalaman ng guro na mayroon siyang evasive magic sa pamamagitan ng pag-scan sa kanya, kaya ipinadala niya siya kasama si Muyi upang bumili ng isa sa shop. Nakilala nila ang masayang shopkeeper na may sugat sa mata, na nagdala sa kanya sa isang armory. Nagulat si Takeshi sa una, ngunit pagkatapos ay humingi siya ng sandata tulad ng katana dahil alam na niya kung paano gamitin ito. Binigyan siya ng shopkeeper ng kakaibang itim na espada na may magic circle sa kaluban nito. Ito ay minsang ginamit ng isa sa 15 dakilang salamangkero ng digmaan na ngayon ay nagretiro na. May isa pang magic circle sa hilt, at sinabi ng shopkeeper kay Takeshi na ito ay isang magic sword na may evasive magic na nakasulat dito. Kung siya ay compatible dito, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng labis, ngunit kung hindi, maaaring mawalan siya ng kamay.
Habang iniisip ni Takeshi kung ano ang dapat niyang gawin, bigla siyang inatake ng shopkeeper, at iniiwasan niya at hineranggan ang kanyang mga pag-atake, na nagpapagana sa mahika ng espada. Nag-react ang espada sa magic ni Takeshi at sinimulang i-absorb ito para ipakita ang espesyal na feature nito. Ang isang cartridge para magpasok ng mga bala ay lumabas sa hilt ng espada ilang sandali bago lumuhad si Takeshi dahil sa pagod. Pinupuri ng shopkeeper ang kanyang tibay habang ipinapaliwanag niya na ang sandata ay isang gun sword na pinangalan ng Twilight, at maaari niyang gamitin ang mga bala na China charge ng magic ng ibang tao upang baguhin ang kanyang espada. Kinuha ni Takeshi ang 3 bala na ibinigay sa kanya ng shopkeeper at tinanggap ang espada. Hindi nagtagal ay bumalik na sila ni Muyi sa silid-aralan, na nasunog salamat sa mahika ni Kazumi na nawala sa kontrol. Ngunit sinabi ng guro na hindi ito kakaiba sa kanyang klase, at nagpatuloy ang klase. Kinabukasan, pumunta ang 3 sa practice field para matuto ng ilang kasanayan sa pakikipaglaban. Nahihirapang kontrolin ni Takeshi ang kanyang sword Twilight, at hindi rin magamit ni Kazumi ng maayos ang kanyang magic. Si Kuromi ay mas mahusay kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang transformation magic ay maaari lamang siyang gawing isang modelo, at si Takeshi ay nagseselos sa lahat ng mga lalaki na nakatitig sa kanya. Naiinis si Takeshi at biglang sumabog si Kazumi gamit ang kanyang magic habang nagsasanay, at si Kuromi ay nagalit dahil dito. Ginambala sila ni Muyi at dinala si Kuromi sa kanilang swimming class, at sa locker room, inaalok niya ang kanyang mga tiket tungkol sa isang manghuhuli na 100% na tumpak ang mga hula sa pag-ibig. Interesado ang mga babae habang pareho nilang iniisip si Takeshi, at kalaunan ay namumula sila habang nakasalubong nila si Takeshi at si Kazumi. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano para sa hapunan, ang ilang mga babae ay lumalakad sa kanila at kinutya si Muyi at ang kanyang kapatid na lalaki, na tinatawag silang isang taksil. Nagalit si Muyi sa narinig at tumakbo palayo. Nakita ng may berdeng buhok na guro ang lahat, at sinabi niya sa mga bagong estudyante ang tungkol sa mga komunidad, na mga grupo ng mga magician na magkatulad ang pag-iisip. Mayroong 7 pinakamakapangyarihang komunidad sa mundo ng mahika, at ang kanilang pinuno ay si Wizard Brace, ang grupong nagtataguyod ng mapayapang pakikipamuhay sa mga tao. Ang Ghost Thriller ay wala sa 7 komunidad, at kinasusuklaman ito ng lahat, lalo na ng Wizard Brace. Si Muyi, ang kanyang kapatid, at ang mga babae mula kanina ay bahagi ng Wizard Brace. Ngunit dahil ang kanyang kapatid ay sumali sa komunidad ng mga terorista, kinasusuklaman nila siya at tinawag siyang traidor. Nalungkot si Takeshi para kay Muyi nang maalala niyang ganoon din ang pagkamuhi sa kanya ng kanyang pamilya. Nang maglaon, pumunta sila sa klase kung saan nalaman ni Takeshi na may ilang mga lalaki na kumuha ng mga larawan ni Kuromi ng palihim, at bilang kanyang kasintahan, kinumpiski niya itong lahat. Habang pinagsasabihan niya sila, nabalitaan ni Muyi ang tungkol sa kanya na nasa isang relasyon, at tumakbo siya palayo, halos umiiyak. Masama ang pakiramdam ni Takeshi para sa kanya, at dahil dito ay nagseselos at na-insecure ang kanyang kasintahan. Pumunta si Kuromi sa manghuhula kung saan sinabi ng babae sa kanya na si Takeshi ay hindi mananatiling tapat sa kanya, at ang kanyang buhay pag-ibig ay malapit nang matapos. Binaliktad ni Kuromi ang mesa at tumakbong umiiyak. Nang maglaon, lumapit sa kanya si Muyi upang humingi ng tawad sa nangyari sa kanila ng kanyang kasintahan sa infirmary, ngunit nilinaw niya na aksidente iyon. Tumakbo si Kuromi kay Takeshi, at tumalon siya para yakapin sa sandaling makita niya nito, ngunit pinigilan siya ni Takeshi. Tinatanong ni Kuromi kung bakit ayaw niyang yakapin ang kasintahan niya, samantalang ginawa niya ito kay Muyi. Malungkot na itinanong ni Takeshi sa kanya kung maaari ba nilang itigil ang pagpapanggap na magjowa ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla at nagpasakit sa kalooban ni Kuromi, at hindi pinapansin si Takeshi sa loob ng 1 linggo. Pero may nag-propose sa kanya, iniisip na nagpapaligaw na siya. Tinanggihan siya ni Kuromi, ngunit nilapitan siya ng lalaki mula sa likuran at hinawakan ang kanyang balikat, na nagpabalik sa kanyang karamdaman, at napaluhod siya sa lupa. Dumating si Takeshi upang iligtas siya at nagbanta na papatayin ang lalaki kapag muli itong lalapit sa kanya. Naalala ni Takeshi na si Kuromi ay isang napakaganda mula pa noong siya ay ipinanganak, at nang siya ay nagsimulang lumaki, ang mga lalaki ay nabaliw sa kanya. Pagkatapos ng isang masamang karanasan sa isang stalker, hiniling niya sa kanya na kumilos bilang kanyang kasintahan upang ilayo ang mga lalaki, at pinahintulutan niya ito bilang matalik niyang kaibigan.
Lumikha ito ng mga problema sa pagitan ni Takeshi at ng kanyang nakababatang kapatid na si Yuko, na may gusto kay Kuromi at nagalit nang malaman niyang niloko siya ng kanyang sariling kapatid. Naglalakad sila papunta sa paaralan pagkatapos ng pagtatalo ng bahagyang hawakan ni Takeshi ang kanyang kapatid, na nahulog sa harap ng isang mabilis na kotse at nagkaroon ng kapansanan habang buhay. Naniniwala pa rin si Yuko na tinulak siya ng kanyang kapatid kaya naman may sama ng loob ito sa kanya. Habang tinatapos ni Takeshi ang pag-alala sa lahat ng kanyang nakaraan, hiniling ni Kuromi sa kanya na ibalik ang kanilang relasyon sa dating kondisyon dahil kailangan niya siya, at pumayag si Takeshi. Pagkatapos ay napansin ni Kuromi ang kanyang mga larawan sa kanyang bulsa at kinuha ang mga ito, ngunit hinahayaan siyang magtago ng isa upang masanay niya ang kanyang mga kasanayan sa espada sa gabi. Kinabukasan, magkasamang nagsasanay sina Takeshi at Kazumi, at sinubukan ni Kazumi na punan ng isa sa mga bala ng kanyang mahika sa apoy, ngunit hindi niya ito magawa ng maayos, at hindi rin maipakita ni Takeshi ang cartridge. Hindi nagtagal, tumakbo si Kuromi sa kanila at sinabing nawawala si Muyi, at nag-iwan siya ng mapa. Iniuulat nila ito sa guro na napagpasyahan na hinahanap niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi siya matutulungan ng paaralan ngayon dahil wala ang punong guro. Sinabi ni Takeshi na kung hindi tutulungan ng paaralan si Muyi, siya mismo ang tutulong sa kanya. Sa tingin ng kanyang mga kaibigan ay isang hindi maganda na ideya iyon, ngunit gusto niyang iligtas si Muyi. Sa huli ay nagpasya silang sumama sa kanya at salubungin siya sa gate kung saan sila nagtatago, at naghihintay na dumaan ang mga gwardya. Sinusundan nila ang mga gwardya sa salamin at lumabas sa loob ng isang proteksyon na hadlang sa wasak na mundo. Isang babaeng nakatalukbong na nakaupo sa isang trono ang nagpakilala bilang tagapangasiwa ng gate, at sinabi sa kanila na ang babaeng hinahanap nila ay hindi pa dumaan sa kanyang gate. Sinabi niya sa kanila na bumalik habang may digmaan sa labas nang biglang may isang pagsabog ang naganap sa kalangitan at isang itim na paintball ang tumama sa barrier. Ang itim na pintura sa lalong madaling panahon ay nagiging isang salamangkero na ginawang abo ng kanyang kaaway. Si Kuromi ay natakot at kumapit kay Takeshi na nagmumungkahi na ibalik siya ni Kazumi sa akademya, ngunit pareho silang sumunod sa kanya habang siya ay tumatakbo palabas ng barrier. Samantala, hindi naman kalayuan si Muyi sa kanila. Kahapon, binisita niya ang manghuhuli para magtanong tungkol sa lokasyon ng kanyang kapatid, at sa ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ito. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na isa itong bitag na ginawa ng manghuhulit na miyembro ng Ghost Thriller, at dadalhin siya roon ng buhay. Habang sinusubukan ni Muyi na ipaalala sa kanya ang nakaraan, itinatanggi ni Suga na mayroon siyang anumang mga alaala sa kanya at hinawakan siya sa kanyang kwelyo. Sinabi ni Muyi sa kanya na niregaluhan niya siya ng guwantes na suot niya, at ang kanyang mga alaala ay bumalik sa maliliit na piraso. Ngunit sa panahong iyon, sinisip-sip na ni Suga ang kanyang mahika para talunin siya. Nang matapos niyang alisin ang lahat ng kanyang mahika, dumating si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan sa eksena. Siya ay galit na makita ang kanyang kaibigan sa lupa at inatake si Suga, nagtatanong kung paano niya maaaring saktan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Walang pakialam si Suga, at ginagamit niya ang Liberate Magic para mapahusay ang kanyang kapangyarihan. Si Suga ay lumipad ng mataas, at pagkatapos ay gumamit ng mga ice magic kay Takeshi na umiiwas at hamarang sa kanila sa tulong ng kanyang foresight magic, ngunit hindi siya sapat na mabilis at nataman ng sunod na pag-atake. Nagpasya si Suga na i-trap si Takeshi sa kanyang kastilyong yelo, ngunit itinulak siya ni Kazumi mula sa kapahamakan at sa halip ay nagyelo. Hindi siya maaring palayain ni Takeshi, ngunit nagkakaroon ng pagkakataon si Kazumi na kumilos ng maginoo, at sinabihan siyang iligtas si Muyi sa halip. Naalala ni Kazumi kung paano nailigtas ni Takeshi ang kanyang kapatid na babae mula sa pagkakakidnap, kaya malaki ang utang niya sa kanya. Iniiwasan ni Takeshi ang mga pag-atake ni Suga nang maabot niya si Muyi at tumayo sa harapan niya. Napagtanto ni Suga na kaharap niya ang isang rookie na hindi man lang gumamit ng Liberate Magic, kaya nagpasya siyang tapusin siya ng mabilis gamit ang mga ice bullets. Hinaro ang ganitong lahat ni Takeshi gamit ang kanyang espada, at nagpadala ng ilan palaipad patungo kay Kazumi upang palayain siya mula sa pagkakayelo. Pagkatapos ay dinala niya si Muyi sa kanyang mga kaibigan at sinabihan si Kazumi na mag-charge ng magic bullet dahil iyon lamang ang kanilang paraan para lumaban. Tumakbo si Takeshi para harapin muli si Suga na bumaba mula sa langit upang labanan siya.
Iniiwasan ni Takeshi ang kanyang mga pag-atake at sinubukang talunin siya ng kanyang mga kasanayan sa espada, ngunit hindi dinadala ni Suga ang kanyang espada para lamang magpasikat. Naghanda siyang atakihin muli si Takeshi at muling gumamit ng Ice Magic, at hindi maprotektahan ng mahinang kalasag ni Takeshi ang kanyang sarili mula sa malalakas na pag-atake. Habang siya ay nakahiga na sugatan sa lupa, tumayo ang mga babae sa kanyang harapan. Malapit nang matapos ni Kazumi ang pag-charge ng bala sa 100%, at nakatuon si Takeshi sa paglabas ng cartridge mula sa kanyang espada. Muli siyang inatake ni Suga gamit ang mga Ice Magic, at hinaro ang ganito ng mga babae gamit ang isang kalasag. Na-charge ni Kazumi ang bala at inihagis ito kay Takeshi na ipinakita ang kanyang cartridge. Inilagay niya ang bala sa cartridge ng espada, na nagiging isang nagninangas na espada, at nang maabot ng mga babae ang kanilang limitasyon, gumamit si Takeshi ng malakas na pag-atake na tinatawag na Blast Fire. Sinira ng Blast Fire ang pag-atake ni Suga at pinasabog siya. Bumagsak siya sa lupa, at gustong puntahan siya ni Muyi, ngunit sinabi ni Takeshi sa kanya na hindi pa rin tapos ang labanan. Biglang lumabas mula sa usok ang isang puting buhok na butler na tinatawag na Kiefer, at pinuri niya ang mga talento ng mga bagong salamangkero bago nag-teleport sa punong tanggapan ng Ghost Thriller kasama si Suga. Nang maglaon, bumalik si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan sa paaralan kung saan nasugatan ang headmistress na si Momoka mula sa kanyang kamakailang labanan, at tinuruan niya sila tungkol sa paglabag sa mga patakaran at paglalagay ng panganib sa buhay. Hiniling ni Momoka sa kanila na ay pangako na hindi nila susubukan ang anumang bagay na walang ingat ngayon, ngunit sinabi ni Takeshi na hindi niya magagawa iyon. Sigurado si Takeshi hindi titigil si Muyi para maibalik ang kanyang kapatid, at lagi niya itong tutulungan sa kabila ng panganib. Gusto ni Momoka ang kanyang saloobin at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Sa lalong madaling panahon, ang pagkakataong binanggit niya ay ang kanilang mid-year ancestral magic exam, na magaganap sa isang gusaling ginawa gamit ang illusion magic. Kung maipasa ni Takeshi at ng kanyang grupo ang kanilang mga pagsusulit, kukuha sila ng permiso ni Momoka na sundan si Suga. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang araw ng pagsusulit, at ang lahat ng mga estudyante ay nahahati sa iba't ibang grupo ayon sa kanilang ancestral magic. Si Takeshi at iba pang mga salamangkero na may evasive magic ay kailangang maabot ang gitnang bahagi ng isang gusali sa isang lungsod ng mga ilusyon, habang iniiwasan ang mga hadlang at bitag. Ang mga mag-aaral ay tumatakbo patungo sa gitnang gusali at nakatagpo ang kanilang unang hadlang sa anyo ng mga Gatlang Gun Spider. Pinalibutan sila ng mga Gatlang Gun Spiders at nagsimulang bumaril, ngunit kahit papaano ay nakaligtas si Takeshi sa unang pag-atake. Habang patungo siya sa goal, nakita niya ang swordsman na nagngangalang Takayo mula sa gang ni Suga at hinarap siya. Sinabi ni Takayo na narito siya para gawin ang pagsusulit, at tumanggi siyang alalahanin si Takeshi or na siya ay naging bahagi ng Ghost Thriller. Actually, kinidnap siya ng Wizard Brace, at inalis ang mga alaala niya para hindi niya maalala ang oras niya sa masasamang kaganapan. Nang maglaon, nakaharap si Takeshi ng isang rhino na humabol sa kanya sa paligid ng lungsod, at nang malapit na siyang masugad, isang glitch na parang bug ang nagligtas sa kanya. Ang kaguluhang ito ay talagang sanhi ng mga miyembro ng Ghost Thriller na pumasok sa campus ng Academy upang gumawa ng kaguluhan sa panahon ng isang pagsusulit. Ang lungsod ng Illusion ay nagsimulang magwatak-watak dahil sa kanilang itim na mahika, at ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Takeshi ay naglaho, at siya ay bumagsak na gumawa ng superhero landing gamit ang kanyang floatang magic. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maze garden sa palapag ni Kuromi. Hindi kalayuan sa kanya, inatake ng stone golem si Kuromi, ngunit tumalon si Takayo at iniligtas siya bago tapusin ang golem. Nagulat si Kuromi nang makita siya at pagkatapos ay napagtanto na wala siyang natatandaan na nangyari sa Earth. Gayunpaman, si Takayo ay tinamaan ng sinubukan niyang iligtas ito, at iyon ang naging dahilan upang siya ay pilit na bumagsak sa pagsusulit. Pagkaraan ng ilang oras, nagkaise si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan, at nagulat ang lahat ng malaman na nakita ni Takeshi at Kuromi si Takayo ngunit wala siyang alaala. Sinabihan sila ni Muyi na mag-concentrate sa pag-alis sa antas na ito bago ito masira, at hinanap nila ang daan sa maze garden. Malapit na sila sa goal, at isang stone golem ang bumagsak para harapin sila. Naghahanda si Takeshi na labanan ito, ngunit isang atake mula sa golem ang nagpalipad sa kanya.
Ang malakas na putok ng apoy ni Mui ay walang epekto din dito, at si Kazumi ay hindi nagkakaroon ng oras para ituon ang kanyang mahika para atakehin ang golem. Sinabi sa kanya ni Takeshi na gagamitin nilang muli ang Fire Sword combo attack at humingi kay Kazumi ng icho-charge na bala. Ibinato ni Kazumi ang bala sa kanya, ngunit ang kanyang pagbato ay kasing sama ng isang newbie, at hindi ito naibigay kay Takeshi at bumagsak sa lupa. Inilihis ni Namui at Kuromi ang atensyon ng golem habang pinupuntahan ni Takeshi ang bala. Ang golem ay malapit nang atakihin ang mga babae, at hineranggan ni Kazumi ang pag-atake nito gamit ang kanyang apoy na suntok. Sa oras na iyon, naikarga na ni Takeshi ang bala sa kanyang espada. Gumagamit siya ng blast fire sa stone golem at sinisira ito sa isang atake lang. Isang card ang lumipad palabas sa mga labi ng golem, at nakarating ito sa manghuhuli na si Victoria, na may mataas na ranggo na miyembro ng Ghost Thriller. Nandito siya para gumawa ng kaguluhan, pero ngayong nakita na niya ang Sword Twilight na ginamit, atras muna siya pansamantala. Kinabukasan, ipinaalala ni Kuromi kay Takeshi ang kanyang pangako na bibisita sa isang shrine sa araw ng bagong taon kasama ang kanyang pamilya, ngunit ayaw ni Takeshi, at nagalit ito sa kanya. Tumatakbong umiiyak si Kuromi, at habang sinusubukan ni Mui na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Takeshi, napagtanto niyang sinasabotahe niya ang mga pagkakataon niya sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Kuromi sa kanyang tahanan sa kabilang mundo, at nagsasanay si Takeshi kasama si Mui ng mag-isa. Habang nagpapahinga sila, nagdedeliryo si Mui dahil sa lagnat at binibigyan siya ng first-hand service. Dinala siya ng nag-aalala na si Takeshi sa kanyang dorm room kung saan lalo siyang nagdedeliryo at niyakap si Takeshi, minsan tinatawag siyang Kuromi at minsan ay Suga. Hinailan niya ito sa kanyang kama, at higit pa sa pagyakap sa ilalim ng kumot ang kanilang ginagawa. Hindi nagtagal, nakatulog si Mui, at nagkaroon ng pagkakataon si Takeshi na makalabas. Ngunit ang tiyempo ay naging kakile-kilabot habang si Kuromi ay dumating sa silid sa sandaling iyon. Nabigla siya at galit na galit sa kanyang boyfriend, at pinalayas siya sa silid at pagkatapos ay ganoon din ang ginawa kay Mui. Nagsimulang umiyak si Kuromi sa pintuan, at si Mui ay bumalik sa kanyang katinoan at tumakbo para tawagan si Takeshi para i-handle ang kanyang kasintahan, na naging isang sanggol habang ang mga emosyon ay bumabalot sa kanyang isip. Sa labas, nakaupo si Takeshi sa tabi ng fountain, at tumanggi siyang bumalik kay Kuromi, na sinasabi kay Mui na hindi niya ito tunay na kasintahan. Sinabi ni Takeshi sa kanya ang tungkol sa ginawa niya upang protektahan si Kuromi mula sa mga stalker, ngunit ngayon ay gusto niyang huminto, at naisip ni Mui na may pagkakataon na siya. Ang mga bagay ay nananatiling awkward sa pagitan ni Takeshi at Kuromi sa mahabang panahon, ngunit isang araw ay nakita ni Kuromi si Takayo sa silid aklatan at pumasok upang pasalamatan siya. Si Takayo ay nagtatapos sa pagko-comfort sa kanya sa kanyang mga isyu sa relasyon, at si Kuromi ay tumakbo dahil sa kahihiyan, kung saan niya nakasalubong si Takeshi, at ang mga bagay ay naging kakaiba sa pagitan nila. Makalipas ang isang linggo, inihayag ang mga resulta ng eksaminasyon, at pinahintulutan ni Momoke si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan na kunin si Suga dahil nakapasa silang lahat. Tinipon niya ang mga ito sa kanyang opisina para manguna sa misyon ng pagkuha, at binigyan niya si Mui ng bala na naglalaman ng Bing Magic, na magiging kapaki-pakinabang sa paghuli sa kanyang kapatid nang hindi sinasaktan. Pagkatapos ay gumawa siya ng magical door gamit ang kanyang black magic, at kasabay nito, itinulak ng grupo ng mga prefect si Takayo at ang babae na tinawag na Hata mula sa Ghost Thriller sa silid. Wala sa kanila ang naaalala ang kanilang nakaraan, ngunit kailangan nilang sundan si Momoka, ang nurse ng paaralan, at ang mga prefect sa pintuan. Sumama rin sa kanila si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay lumabas sa wasak na mundo. Hindi nagtagal, nabuo ang isang magic circle sa kalangitan, at may lumabas na kotse mula rito. Si Suga at ang lalaking may puting buhok na si Kiefer ay lumabas sa kotse para sa palitan ng hostage sa pagitan ng Ghost Thriller at Wizard Brace. Sa wakas ay naintindihan ni Takayo na hostage lang sila para sa academy para mabawi nila si Suga. Nagtantrum si Hata tungkol sa ayaw niyang pumunta, ngunit sinabihan siya ni Takayo na tumahimik at sundan siya. Bago sila umalis, pinasalamatan siya ni Kuromi sa pagligtas sa kanya, at sinabi ni Takayo sa kanya na maging matatag at binigyan siya ng isang regalo sa pamamaalam na nagpapapula sa kanya.
Ang mga hostage ay ipinagpapalit, at sinabi ni Kiefer kay Takayo at Hata na sumakay sa kotse na nag-teleport sa kanila sa kanilang base, habang siya ay nagpasya na magkaroon ng one-on-one na laban kay Momoka na nag-imbite sa kanya na makipaglaban sa isang lugar na hindi gaanong matao. Ngayon si Suga ay naiwan upang harapin si Takeshi, ang kanyang mga kaibigan, at ang mga extra. Gumagamit si Suga ng Drive Magic para palakasin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nahaharap siya sa pagtutulungan ng kanyang mga kaaway. Ginagamit din ni Mui at ng dalawang school prefect ang Drive Magic, habang pinapalakas ng nurse sina Takeshi at Kazumi sa kanyang fortification spell. Inatake sila ni Suga gamit ang kanyang mga Ice Magic, ngunit hinaranggan ng nurse ang kanyang pag-atake gamit ang isang pader ng tubig. Pinalibutan siya ng dalawang prefect at lumikha ng isang higanteng susi, na ginagamit nila para hatiin ang lupa. Nahulog si Suga sa napakalalim na hukay, ngunit bahagya siyang nakabitin salamat sa kanyang ice harness. Sinira ito ng nurse, ngunit nakatakas siya mula sa hukay at nasaktan pa ang lahat maliban sa mga pangunahing tauhan. Lumipad si Suga, at hinbaon siya ni Mui. Sinabihan ng nurse sina Takeshi at Kazumi na pumunta at iligtas siya, habang nananatili si Kuromi upang tulungan siyang pagalingin ang mga nasugatang salamangkero. Sa kabilang banda, magkaharap sa langit sina Momoka at Kiefer habang nag-uusap tungkol sa nakaraan noong sila ay dating magkagrupo pa. Sinabi ni Kiefer na hindi siya nagbago mentally or physically mula noong high school, at sinabi naman ni Momoka na malaki na ang pinagbago nito at naging kontrabida. Sinabi ni Momoka na siya ang kanyang kaaway ngayon at inaatake siya ng kanyang Magic Compass Sword, ngunit iniwasan ito ni Kiefer at pinalakas ang kanyang magic power gamit ang Drive at Liberate spell. Gumagamit si Kiefer ng malakas na spell na may kasamang Drive spell para atakihin siya, ngunit naglabas si Momoka ng Black Diamond Shield gamit ang kanyang compass at hinaranggan ito. Pagkatapos ay ginamit ni Kiefer ang kanyang ancestral magic na dissolve at ikinakalat ito sa buong lugar na sinasabing lahat ng nasa hanay niya ay matutunaw sa loob ng 30 minuto. Nagpa siya si Momoka na harapin siya bago matapos ang oras na iyon, at nag-away sila sa isa't isa, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Patuloy silang nag-aaway at nagpapalitan ng atake, ngunit dinaig ni Kiefer ang babae at patuloy na inaatake ito para itulak siya pabalik. Nabawi ni Momoka ang kanyang composure at gumamit ng malakas na slash na tumatawid sa tulay sa ibaba ng mga ito, ngunit naiiwasan ito ni Kiefer. Si Momoka pagkatapos ay lumikha ng isang portal at inaatake siya mula sa likuran, ngunit hinaranggan niya ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, iyon ay isang pangaakit lamang habang nagpapaputok si Momoka ng mga bala sa kanya mula sa harapan, habang ang espada ng compass ay umaatake sa kanya mula sa likod, at nang tumalon si Kiefer upang maiwasan ang pag-atake, ang espada ay naglulunsad ng isang kadena na humawak sa kanyang binti. Inihagis siya ni Momoka sa kanyang magic basement na puno ng high-grade na granada, at pagkatapos ay pinasabog si Kiefer. Sa tingin ni Momoka ay dapat patay na siya ngayon, ngunit ang kanyang mahika ay nakakasira pa rin sa kanyang katawan, kaya't napagtanto niyang siya ay buhay pa. Biglang bumubulusok ang bukal mula sa dagat, at si Kiefer ay lumabas mula rito, na nagsasabing dapat ay pinalakas niya ang mga dingding ng kanyang basement. Alam ni Kiefer kung paano gumagana ang kanyang mahika, at hindi siya makakagawa ng mga pinto sa hindi totoong mga lugar. Naghinala siya na ang silid na inihagis sa kanya ni Momoka ay nasa ilalim ng karagatan, at tama ang kanyang hula. Samantala, tinutunaw na ng kanyang dissolved spell ang kanyang damit at balat, at ilang minuto na lang ang natitira bago siya tuluyang mawasak. Sinabi ni Kiefer kay Momoka na ang kanilang pinuno na si Ryo ay malapit nang magising mula sa kanyang pagtulog, at ibubunyag niya ang lahat ng kanyang madilim na lihim. Pagkatapos ay nabigla si Momoka nang marinig ito, at ginamit niya ang kanyang ultimate magic para wakasan si Kiefer sa huling pagkakataon. Ginagamit ni Momoka ang kanyang ultimate spell Black Hole, at gumagawa ng portal sa outer space na mataas sa kalangitan na sumisipsip ng lahat dito. Nanatili siya sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagkontra sa sarili niyang mahika. Gumagamit si Kiefer ng barrier para pigilan ang pagsipsip, at natatawa siya dahil mamamatay si Momoka dahil sa kanyang natunaw na spell bago niya siya magawang astronaut. Gayunpaman, ang isang kotse ay sinipsip habang siya ay tumatawa, at dinadala siya nito sa black hole kasama nito. Sa sandaling matapos ang laban at magsara ang portal, nawalan ng malay si Momoka at nahulog sa karagatan. Habang nagaganap ang kanilang laban, dumating sina Takeshi, Mui, at Kazumi sa isang nagyayelong lugar na likha ni Suga.
Sinubukan ni Kazumi na basagin ang kisame gamit ang bomba ng apoy, ngunit hindi ito gaanong napinsala. Bago siya makapaglansad ng isa pang pag-atake, ang mga mekanismo ng pagtatanggol ng kastilyo ng yelo ay isinaaktibo, at ang mga sibat ng yelo ay inilunsad sa kanila mula sa lahat ng panig. Habang iniiwasan niya ang mga pag-atake, sinabi ni Takeshi kay Kazumi na gagamitin nilang muli ang combo ng Fire Sword. Nilagay niya ang bala sa espada para gamitin ang Blast Fire, ngunit sa pagkakataong ito ang pag-atake ay pumutok sa kanyang mukha, at lumipad ang espada. Humingi ng paumanhin si Kazumi dahil masyado siyang naglagay ng kapangyarihan sa bala. Tumalon si Takeshi para kunin ang kanyang espada habang umiiwas sa mga sibat ng yelo, ngunit nang maabot niya ang espada, pinigil ni Suga ang kanyang kamay, at lumapit si Kazumi upang tumulong, ngunit patuloy siyang nadudulas. Napagpasyahan na Mui na harapin mismo ang kanyang kapatid at tulungan ang kanyang mga kaibigan, at itinutok niya ang kanyang hawak na baril sa kanyang kapatid. Sinisigawan siya ni Takeshi na maghintay dahil nag-aalala siya para sa kanya, at matiyagang tinutunaw ni Kazumi ang kanyang nakapirming kamay. Sinabi ni Takeshi sa kanyang kaibigan na ihinto ang paggamit ng mahinang apoy at ilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito, na tinitiyak na magiging maayos siya. Sa itaas, hinarap ni Mui si Suga, at tinanong niya ito kung talagang masaya siya sa ghost thriller. Si Mui ay nagiging emosyonal habang sinasabi niya na gusto niya itong bumalik, ngunit inaatake siya nito nang walang babala. Tatapusin na siya ni Suga nang yumanig ang isang malaking putok sa kanyang kastilyo, at sina Takeshi at Kazumi ay sumakay sa isang haligi ng apoy upang maabot si Suga at atakihin siya. Pinoprotektahan at pinagaling nila si Mui, na gumagamit ng Tokno Jutsu sa kanyang kapatid, na sinasabing gusto niyang maging masaya siya kung nasaan man siya, ngunit idinagdag na hindi siya masaya ngayon. Nagsimulang umiyak si Mui, at nang hindi namamalayan, napaluha rin si Suga. Gulat na gulat siya sa mga nangyayari, at pagkatapos ay nakita niya ang isang pagbabalik-tanaw ng kanilang pagkabata na nagpapabaliw sa kanya. Naghanda sina Takeshi at Kazumi para harapin siya, at nilagyan ni Mui ng binding bullet ang kanyang baril. Inihahanda ni Mui ang kanyang panghuling pag-atake, na nagpapalaki ng kanyang baril at pagkatapos ay pinaputukan ang kanyang kapatid, at ang bala ay tumama na nagpatumbos sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, natutulog si Mui sa tabi ng kanyang kapatid sa ospital, at nagulat siya nang magising siya at nalaman niyang nagising na rin si Suga at bumalik ang mga alaala nito. Umiyak si Mui at niyakap siya habang hinahaplos siya nito, at nandoon ang mga kaibigan niya para saksihan ang kanyang masayang pangyayari. Nang maglaon ng gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Takeshi kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa dagat ng dugo. Tumatakbo si Kuromi upang iligtas siya at umiyak sa kanyang katawan nang may lumabas na halimaw mula sa dagat ng dugo. Nagpaalam siya kay Takeshi bago siya hilahin ng halimaw gamit ang mga galamay nito at nawala. Nagising si Takeshi nang may pagkabigla nang matapos ang panaginip, at huminga siya ng malalim bago bumalik sa pagtulog. Ngunit hindi niya napansin na ang kanyang espada ay sumisipsip ng magic mula sa kanya, at pagkatapos ay ginagamit ito upang mag-transform sa isang babae. Kinabukasan, sinanay ni Suga si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano siya gumagamit ng malalakas na spell. Nagpapasalamat si Mui kay Takeshi sa pagtulong sa kanya na iligtas ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay humadyadyok siya habang binibigyan siya ng mga tsokolate dahil Valentine's Day ngayon. Namumula siya nang dumating si Suga doon at ipinakita kay Takeshi na nakuha rin niya ang parehong tsokolate, kaya hindi niya dapat ituring ang kanyang sarili na espesyal. Tinukso ni Suga si Mui tungkol sa pagkakagusto nito kay Takeshi, at inilayo siya nito dahil sa kahihiyan. Maya-maya ay binigay din sa kanya ni Kuromi ang tsokolate na inihanda niya, at kapareho ito ng kay Mui dahil sabay silang naghanda. Tinukso niya si Takeshi na mukhang hindi siya masyadong masaya tungkol dito, ngunit hindi niya masabi sa kanya na nagkakaroon siya ng mga flashback ng bangungot mula kagabi. Nang gabing iyon, si Takeshi ay may isa pang kakaibang panaginip ulit kung saan siya ay nasa itaas ng mga ulap, at si Mui ay masayang tumatakbo patungo sa isang higanteng puding. Nahulog siya sa isang butas sa mga ulap, at nagising si Takeshi na may malamig na pawis. Muli, lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin at nakita niya ang Suga na nagpapatrol sa dorm. Sa pag-aaral tungkol sa mga bangungot, sinabi ni Suga kay Takeshi na kung minsan ang masamang panaginip ay maaaring sanhi ng mahika, at dapat siyang kumonsulta sa nurse kung ito ay lumala.
Kinaumagahan, nalaman ni Takeshi na nasprain si Muyi matapos itong madapa at mahulog sa hagdanan, habang hinahabol ang isang taong may dalang puding. Laking gulat ni Takeshi na kahit papaano ay nangyari ang kanyang panaginip, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at pagbagsak. Nagising si Takeshi sa opisina ng nurse na nagsabi sa kanya na nahimatay siya dahil sa kakulangan ng tulog, at inutusan siyang matulog hanggang sa gisangan siya nito. Sinunod siya ni Takeshi, ngunit mayroon siyang isa pang panaginip kung saan nakita niya si Kiefer at isang kakaibang babae na nakatingin sa kanya. Narinig siya ng nurse na humagulgol sa sakit at nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi, upang malaman na ang Twilight Sword ay naging isang babae at sinisip-sip ang kanyang mahika. Nag-transform siya ulit bilang isang espada pagkatapos na makita, at sinubukan ng nurse na gisingin si Takeshi, at kapag ang pag-alog sa kanya ay hindi gumana, sinampal niya siya tulad ng pagsampal sayo ng iyong jowa, at nagising siya. Nang siya ay nagising, pinagalitan siya ng nurse at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa kanya ng mas maaga kung siya ay nagkakaroon ng madalas na bangungot. Nang maglaon, ipinaliwanag ng nurse na ito ay sanhi ng Twilight Sword, na sumisipsip ng kanyang kapangyarihan na nagpakita sa anyo ng tao nang walang pahintulot niya. Gumagamit siya ng salamangka para maglagay ng bangungot na magic sa kanya, na nagpapakita sa future ng 100% na katumpakan sa pamamagitan ng masamang panaginip. Sinabihan ng nurse si Takeshi na itigil ang pagtatago ng espada sa tabi ng kanyang kama kapag siya ay matutulog, kung hindi ay sisipsipin nito ang kanyang mahika at papatayin siya. Si Takeshi ay hindi nakikinig sa kanyang mga salita at sa gabi ay pinananatili ang Twilight Sword sa tabi ng kanyang kama. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang mabilis na slideshow bago makilala ang Twilight Sword sa kanyang anyo ng tao. Ang balita ay nakarating kay Momoko, na tumawag kay Takeshi sa kanyang opisina kinabukasan para pag-alitan siya. Sinabi niya sa kanya na sundin ang nurse or kukumpiskahin niya ang Twilight Sword, ngunit sumagot si Takeshi na kailangan niya ang espada dahil gusto niyang makita kung ano ang nais nitong ipakita. Nagbanta si Momoko na parang siya si John Wick gamit ang isang lapis, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan upang tapusin ang problemang ito ng maayos ay ang labanan ng anyo ng tao ng Twilight Sword sa loob ng panaginip. Kung matatalo siya ni Takeshi doon, malaya niyang magagamit siya, ngunit hindi ito madaling gawin. Nag-aalala si Takeshi na mamatay sa totoong buhay kung matalo siya sa panaginip, ngunit nangako si Momoko na babantayan siya nito. Sa gabi, ang buong squad ay nagtitipon sa opisina ng nurse para sa laban sa panaginip ni Takeshi, at sasamahan siya ni Muyi bilang backup. Bago siya makatulog, sinabi ni Momoko kay Takeshi na ang relasyon sa pagitan ng isang salamangkero at ng kanyang aspect ay parang isang magulang at isang anak na hindi madaling masira. Pagkatapos ay nagcast ng sleeping spell ang nurse kay Takeshi, habang ang punong guro ay naglalagay ng protection sa paligid nila. Iminulat ni Takeshi ang kanyang mga mata sa loob ng isang madilim na gusali kung saan kasama siya ni Muyi. Iniwan niya siya sa labas, at maginhawang nahanap nila ang kanilang mga sarili sa dalampasigan kung saan biglang napalitan ng swimsuit ang mga damit ni Muyi. Tinignan niya si Takeshi ng masamang tingin dahil ito ang nakikita niya sa kanyang panaginip. Natisod si Muyi at sinubukang tulungan siya, ngunit nahuhulog siya sa ibabaw niya. Nahihiya si Muyi at tumakbo papunta sa karagatan habang napansin ni Takeshi ang Twilight na nakaupo sa isang swing. Tumakbo siya papunta sa kanya, ngunit pagkatapos ay biglang nagbago muli ang eksena, at bumalik din si Muyi sa kanyang karaniwang damit. Pagkatapos, nakita ni Takeshi ang isang holograph ng kanyang ina na humihingi ng tawad habang may sinasabi ito sa kanya tungkol sa kanyang kapatid, ngunit nawala ito bago ihatid ang aktwal na mensahe. Pagkatapos nito, si Takeshi ay biglang inatake ng kanyang nakababatang kapatid na si Yuko, na sinisisi siya sa lahat ng masamang nangyari sa kanilang pamilya. Itinaas ni Yuko ang Fallen Angel's Blade, na maaring tumusok sa anumang bagay, at pagkatapos ay umusbong ang mga pakpak habang gumagamit siya ng malakas na pag-atake ng mahika. Si Takeshi ay nagmamadaling takpan si Muyi, ngunit ang kanyang kapatid ay nagbagong anyo sa Twilight na nagsabi kay Takeshi na hindi siya angkop na gamitin siya. Nasa kamay niya ang kanyang Twilight Sword, at gumagamit siya ng magic para gumawa ng kopya para kay Takeshi. Kinuha niya ito at naghanda para makipaglaban habang sinasabi niya sa Twilight na papasunurin niya ito sa kanya. Imposible ito, sabi ng Twilight, at binabago nito ang kanyang espada bilang Wizard Slayer, na siyang magic spell na iniwan ng dating may-ari nito.
Inatake ng Twilight si Takeshi, at sinubukan niyang iwasan ito gamit ang kanyang evasive magic, ngunit napakabilis niya at itinulak siya pabalik. Gumagamit si Mui ng magic shield para protektahan siya, ngunit isang strike mula sa Twilight's Wizard Slayer ang nagpabasag sa shield at naabsorb ito. Sinabi niya kay Takeshi na sumuko, at nang tumanggi siya, inatake niya si Mui, dahan-daang hinihigop ang lahat ng kanyang mahika. Sinabi ni Twilight na si Mui ay mamamatay sa isang mabagal na kamatayan dahil ang lahat ng kanyang mahika ay naubos, at kung nais ni Takeshi na iligtas siya, kailangan niyang umalis sa panaginip ngayon. Ayaw ni Mui na sumuko siya, pero inatake siya ng Twilight. Si Takeshi ay nasugatan sa kanyang mga atake, at sinimula ng babae na higupin ang kanyang mahika. Nawalan siya ng lakas at napaluhod, ngunit pagkatapos ay naalala ni Takeshi ang sinabi ni Momoko tungkol sa relasyon niya kay Twilight bilang isang magulang at anak. Naalala niya ang relasyon nila ng kanyang ina, na tumigil sa pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan, at iyon ang nagbibigay sa kanya ng solusyon sa kanyang problema. Humingi ng paumanhin si Takeshi kay Twilight nang malapit na niya itong hampasin. Sinabi ni Takeshi na hindi niya ito binigyan ng isang pangalan, na ito talaga ang gusto niya, at ngayon ay bibigyan niya siya ng isang pangalan na magbibigay ng kahulugan sa kanyang pag-iral. Pinangalanan niya itong Towa, at ibinaba ng babae ang espada at nabasag ang yelo sa ilalim nila. Napaupo siya sa sahig at naging emosyonal nang marinig ang kanyang pangalan na ibinigay ng kanyang bagong master. Nagningning si Towa ng husto at naging espada, at habang hawak ito ni Takeshi, tumakbo si Mui para yakapin siya sa pagtatagumpay. Mabilis lumipas ang oras, malapit na ang Abril, at ngayon, nasa date sina Takeshi at Kuromi para ipagdiwang ang paggugol ng unang taon sa Magic Academy. Pinag-uusapan nila si Towa, na kung minsan ay nagpapakita pa rin ng mga panaginip ni Takeshi, ngunit naiintindihan niya kapag sinabi niyang kailangan niyang matulog. Sa lalong madaling panahon, oras na para sa mga bagong admission sa academy, at nasa reception duty ang mga mag-aaral sa ikalawang taon na sina Takeshi at Kuromi. Laking gulat nila nang dumating doon si Kazumi kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lida, na mag-e-enroll sa Magic Academy. Sina Takeshi at Kuromi ay hindi makapaniwala na ang kanilang kaibigan ay maaaring magkaroon ng isang cute at magalang na kapatid na babae, at iniisip nila na si Kazumi ang ampon. Kapag sinabi ni Kazumi na magkadugo sila, lumipat sila sa susunod na tanong at nagtanong kung paano nagagamit ng kanyang kapatid na babae ang magic. Ipinaliwanag ni Kazumi na sa panahon ng bakasyon, gusto ni Lida na pumunta sa isang party ng kaarawan ng isang lalaki sa gabi, at tumanggi siyang paalisin siya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, at literal na sumabog at na-expose ang kapatid niya sa magic, kaya ngayon ay kagaya na rin nila siya. Habang tumatakbo sina Kazumi at Lida papunta sa orientation hall, narinig ni Takeshi ang isang boses na nagpapalamig sa kanyang gulugod. Napalingon siya at laking gulat niya nang makitang nag-a-apply sa kanilang paaralan ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuko, at hindi rin makapaniwala si Kuromi. Sinabi ni Yuko na isa na siyang salamangkero ngayon at nangakong ipapaliwanag niya kung paano siya naging isa mamaya. Ginawa siyang sinungaling dahil wala siyang pinagsabihan kahit kanino kahit lumipas ang maraming araw. Isang araw, nagkaroon sila ni Takeshi ng hindi inaasahang pagkikita sa paligan kung saan kakaibang pala kaibigan at mabait si Yuko sa kanya, at nag-alok pa siya na kuskusin ang likod niya. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang nararamdaman, humingi ng paumanhin si Yuko sa tensyon sa pagitan nila. Sinabi niya na ang aksidente ay hindi kasalanan ni Takeshi, ngunit dahil siya ay nalungkot tungkol sa pagkawala ng karamihan sa pag-function ng kanyang paa, nagalit siya noon sa kanya. Pinatawad ni Takeshi ang kanyang kapatid sa hindi pagkakaunawaan, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang bangungot niya tungkol sa kanya, at may ilang mga pagdududa sa kanyang isip. Hindi iyon pumipigil sa kanilang high school life na maging ordinaryo at mapayapa dahil nananatili silang maayos sa buong session. Sa isang araw na iyon, pinahinto ng gurong may berdeng buhok si Takeshi sa oras ng pahinga ng tanghalian, at nabigla siyang malaman na si Yuko ang kanyang nakababatang kapatid. Binalaan niya si Takeshi na ang kanyang kapatid ay may kakaibang pananaw kumpara sa kanya at pinayuhan siyang gabayan ang kapatid sa tamang direksyon. Nalilito si Takeshi, at masasabi niyang tiyak na may itinatago ang guro. Noong gabing iyon, nagkaroon ng isa pang bangungot si Takeshi kung saan nakakita siya ng isang slideshow ng mga hula, bago niya mahanap ang kanyang sarili na lumulutang sa walang katapusang kadiliman. Doon, nakita niya si Yuko, na naging mas matanda sa kanya at sinasabi niyang ninakaw niya ang lahat sa kanya.
Siya ay nagpahayag na ngayon ay turno na ni Takeshi, at nanakawin niya ang Twilight Sword at Kuromi palayo sa kanya. Nagising si Takeshi na sumisigaw at humihingal, ngunit pagkatapos ay napansin niya si Kiefer na nakaupo sa kanyang bintana. Hinugot ni Takeshi ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Kiefer sa kanya na pigilan ang kanyang mga aksyon, dahil hindi siya narito para makipaglaban kundi para makipag-usap. Sinabi niya kay Takeshi ang tungkol sa isang aralin sa kasaysayan na itinuturo nila sa paaralan. Nagsimula ang kwento sa pagtatapos ng ika-8 siglo nang ang isang grupo ng mga salamangkero ang nagpasya na pamunuan ang iba pang mga salamangkero, na kanilang pinahirapan at pinatay ang mga mas mahina kaysa sa kanila. Ang grupong iyon ng mga magician ay ang Wizard Brace, at naniniwala sila na sila ay nakahihigit sa lahat at inusig ang ibang mga salamangkero. Laking gulat ni Takeshi nang malaman iyon, ngunit sigurado si Kiefer na sinabi sa kanya ng kanyang mahiwagang mata na iyon ang katotohanan. Tinanong niya si Takeshi kung narinig niya ang tungkol kay Ryo, na pinuno ng Ghost Thriller. Sinabi ni Kiefer na sila ni Ryo ay magkaibigan noong bata pa sila at sabay silang pumasok sa academy. Si Ryo ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at gustong i-recruit siya ng Wizard Brace sa kanilang komunidad, ngunit tinanggihan niya ang alok na iyon. Alam niya na gusto nila siyang gamitin siya bilang kasangkapan para sa digmaan, ngunit gusto niyang mamuhay sa kanyang mga sariling kondisyon. Nang pumunta si Ryo sa opisina ng Wizard Brace upang tanggihan ang kanilang alok, sinabi sa kanya ng lalaking nakikipag-ugnayan sa kanya na ang kanyang mga magulang ay naka-hostage ngayon at kung gusto niyang makita silang muli, kailangan niyang sumali sa kanilang grupo. Galit na galit si Ryo at hiniling na palayain kaagad ang kanyang mga magulang, ngunit sinabihan siya ng lalaki na pumirma muna sa kontrata. Dahil sa galit niya, inilabas niya ang kanyang armas, inatake ang lalaki, at pinatay siya. Di nagtagal, pinatay ng Wizard Brace ang kanyang mga magulang, at nagdulot iyon kay Ryo na hayagang maghimagsik laban sa kanila. Para sa layuning iyon, nilikha niya ang Ghost Thriller kasama ang mga taong katulad na pag-iisip at mga salamangkero na pinagbantaan ng Wizard Brace. Nagulat si Takeshi nang marinig ang kwento at sinabi na si Ryo ay isang terorista na pumatay ng daan-daang salamangkero at normal na tao. Hindi ito itinanggi ni Kiefer, at sinabi niya na ang mga taong iyon ay mas masahol pa sa hayop, at nanghuhuli ng mga inosenteng salamangkero sa loob ng libu-libong taon. Gusto lang ni Ryo na wakasan ang lahat ng iyon, at sa pagtatapos ng ika-20 siglo, sinimulan niya ang Great Magic War laban sa Wizard Brace sa Tokyo. Maraming makapangyarihang salamangkero ang nakipaglaban sa isa't isa at binawian ng buhay. Habang ang laban ay malapit nang matapos, ang dating gumagamit ng Twilight ay humarap kay Ryo. Gumamit siya ng mapanirang spell sa kanya, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan at tumalon sa harap ng pag-atake upang iligtas ang babaeng tinatawag na Nanasi. Nawalan siya ng buhay, na nagwasak kapwa kay Yuko at Ryo. Natigilan si Takeshi nang marinig ang bahaging ito, at halos mautal siya nang tanungin siya ni Kiefer kung narinig niya ang pangalan ni Nanasi, na dati nilang guro at isa sa 15 mahuhusay na salamangkero ng Wizard Brace. Hindi makapaniwala si Takeshi habang sinasabi niya na ito ang pangalan ng kanyang ina, at tinanong niya si Kiefer kung bakit niya sinasabi sa kanya ang kwentong ito. Sumagot si Kiefer na ang kanilang kaibigan na nagtaksil sa Ghost Thriller ay umibig kay Nanasi, at kung hindi niya ito nailigtas noong gabing iyon, hindi maisisilang si Takeshi. Gusto ni Kiefer na sumali si Takeshi sa kanilang panig upang ipakita ang kanyang pasasalamat, at kung hindi niya magawa iyon, dapat niyang ibalik ang espada dahil hindi ito karapat-dapat sa kanya. Tumanggi si Takeshi na sumunod sa kanya, sinabi na hindi niya ito problema, at sinabi ni Kiefer na siya ay isang salamangkero ngayon, at sa lalong madaling panahon kailangan niyang pumili ng panig. Hiniling ni Kiefer sa kanya na pumili mula sa Ghost Thriller or Wizard Brace ngayon, ngunit tumanggi si Takeshi na sumali. Si Kiefer ay humanga na hindi niya pinili ang Wizard Brace at sinabing may pag-asa pa para sa kanya. Umalis siya sa silid na sinasabi na ang magic ay ni Takeshi, na talagang isang kakayahan na tinatawag na Strike Vision, ay magpapakita sa kanya ng katotohanan, at kapag nalaman niya ito, siya mismo ang pupunta sa Ghost Thriller. Sinabi sa kanya ni Kiefer na hilingin kay Momoka na kumpirmahin ang kwento kung hindi siya naniniwala sa kanya at pagkatapos ay tumalon sa bintana. Hinabol siya ni Takeshi ngunit nagising, napagtanto na kausap niya si Kiefer sa loob ng kanyang panaginip. Kinabukasan, pumunta siya sa punong guro at tinanong siya tungkol sa digmaan at pagkakasangkot ng kanyang ina dito.
Kinumpirma ni Momoka na ang kanyang ina, si Nanasi, ay isa sa 15 mahusay na salamangkero ng Wizard Brace, ngunit nang tanungin ni Takeshi kung sino ang pumatay sa mga magulang ni Ryo, natahimik siya. May pinakita sa kanya ang strike vision ni Takeshi, at natarante siya at tumakbo palayo. Wala sa alinman sa kanila ang may ideya na sa punong tanggapan ng Ghost Thriller, binuksan ni Ryo ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng 177 taon. Natutulog si Kiefer nang gawin iyon ng kanyang master, ngunit kitang-kita niya ang mga luha sa kanyang mukha. Talagang nasasabik siya, ngunit hinulaan ni Victoria ang hinaharap at sinabi na si Ryo ay madyay gising ng tuluyan sa mga darating na araw, at ang oras para sa kanyang kumpletong muling pagkabuhay ay malapit na. Pagkalipas ng 1 buwan, nagising si Ryo mula sa kanyang 17 taong pagkakatulog at nakita ang kanyang mga tapat na kaalyado na nakapaligid sa kanya. Sinabi sa kanya ni Kiefer na hindi pa rin tapos ang kanilang laban, dahil umiiral pa rin ang Wizard Brace. Hiniling niya kay Ryo na bigyan sila ng utos na sirain sila, at iniutos niya ang pagsisimula ng ikalawang Great Magic War. Kasabay nito, si Takeshi ay nasa kanyang klase, at iniisip niya ang tungkol sa slideshow sa kanyang mga bangungot. Madalas siyang makakita ng dragon doon at nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Nang dumating si Mui para tawagan siya para sa kanilang susunod na klase, tumayo si Takeshi, at ang kanyang mata ay nagpakita sa kanya ng isang pangitain. Sinisigawan niya ang lahat na yumuko, at ang lahat ay nalilito at natahimik ngunit pagkatapos ay nabasag ang mga bintana ng silid-aralan. Si Kuromi ay malapit ng matamaan ng mga basag na salamin nang iligtas siya ni Takeshi. Tumingin si Takeshi sa labas at takot na makita ang isang higanteng pulang dragon na eksaktong katulad ng lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Dumagundong ang gusali, at tumakbo si Kazumi upang iligtas ang kanyang kapatid na babae, si Lide, habang tinutulungan ni Takeshi si Kuromi na tumayo at tumakbo palabas kasama ang lahat. Ang dragon ay bumuga ng apoy at ginawang abo ang kanilang silid-aralan, at si Takeshi ay halos hindi nakaligtas. Sinabihan sila ni Mui na tumingin sa labas, at nalaman nilang ang mga salamangkero na nakasuot ng pulang damit ay nakalusot sa campus ng academy, at umaatake sa mga estudyante sa lahat ng dako. Nag-aalala si Takeshi tungkol kay Yuko, at tumakbo siya para sunduin siya kasama si Kuromi, at tumakbo si Mui upang tignan si Suga. Habang nasa daan, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga salamangkero na nakapula, at inatake siya ng mga ito mula sa magkabilang panig, ngunit ang kanyang kapatid ay dumating doon sa huling sandali at iniligtas siya bago talunin ang lahat gamit ang salamangka ng yelo. Ang headmistress na si Momoka ay lumabas na sa kanyang opisina, at pinapatay niya ang sinumang umaatake na darating sa kanya, ngunit pagkatapos ay dumating ang isang pangkat ng 3 salamangkero upang labanan siya. Kinikilala niya sila bilang Big 3 Nanograms Pendragon Community, at tinanong sila kung kailan sila nakipag-alyansa sa Ghost Thriller. Ang 3 magician ay wala sa mood na makipag-usap, at agad nilang sinimulan ang kanilang plano upang talunin siya. Ginagamit ng unang lalaki ang kanyang stapler gun para i-seal ang kwarto sa airtight space, at ang black door magic ni Momoka ay hindi gumagana sa loob ng sealed room. Pagkatapos ay inalis ng pangalawang salamangkero ang lahat ng hangin mula sa silid, ngunit kapag si Momoka ay hindi bumagsak dahil sa kakulangan ng oxygen, sila ay nabigla. Sinaksak ni Momoka ang lupa gamit ang kanyang compass sword at tinusok ang harang upang maibalik sa normal ang silid. Sinabi niya na nakita niya ang kahinaan ng kanilang panlilinlang dahil minamaliit siya ng mga ito. Nalaman niya na maaari silang huminga ng walang hangin dahil nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa, at ang unang black door na ginawa niya ay upang payagan siyang manatiling nakikipag-ugnayan sa kanila sa lahat ng oras. Si Momoka pagkatapos ay lumikha ng isang black hole na sumisipsip sa kanila at ikinukulong ang mga ito sa kanyang basement. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanyang laban, dahil lumabas si Victoria ng Ghost Thriller sa kanyang harapan. Ipinatawag niya ang isang demonyong mandirigma gamit ang kanyang mga card at ipinadala ito upang salakayin si Momoka na nahihirapang harapin ito. Pagkatapos ay biglang kinansela ni Victoria ang demonyo at tinawag ang kanyang dragon sa halip, at napagtanto ni Momoka na maaari siyang manalo laban dito. Inaatake siya nito gamit ang buntot nito, at sinubukan ni Momoka na protektahan ang sarili, ngunit walang silbi ang lahat, at natamber siya. Sa kabilang banda, hinahanap ni Takeshi at Kuromi si Yuko, na humarap sa kanila na nakasuot ng pulang damit ng mga umaatake. Si Kuromi ay napanatag nang makitang siya ay ligtas, ngunit ang strike vision ni Takeshi ay nagbabala sa kanya tungkol sa panganib.
Hinarap niya ang kanyang kapatid, na pinagsasalitan ang kanyang strike vision, na nagsasabi na ito ay isang mahika na angkop sa isang duwag na ang alam lamang ay tumakas. Tinanong niya si Takeshi kung hindi niya naisip na napakadali para sa kanya na mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan ng ganoon kadali, at napagtanto ni Takeshi na nagtatrabaho si Yuko sa Ghost Thriller ngayon. Kinumpirma ito ni Yuko, sinabi na natuto siyang gumamit ng magic mula kay Kiefer at ngayon ay isang tapat na sundalo sa ilalim ng kanyang utos. Hiniling sa kanya ni Kuromi na itigil ang kabaliwan at iwanan ang Ghost Thriller, ngunit tumanggi si Yuko, sinabi na gusto niya doon, at nagpasalamat sa kanila, dahil binigyan nila siya ng kapangyarihang maghiganti sa kanyang kapatid sa lahat ng kanyang ginawa. Naglaho si Yuko at agad na lumitaw sa likod ni Takeshi upang atakihin siya. Hinaranggan ni Takeshi ang kanyang pag-atake, ngunit muling naglaho si Yuko at patuloy na inaatake siya mula sa likuran hanggang sa tuluyan niya itong madaig at matalo. Hiniling ni Kuromi kay Yuko na ihinto ang pananakit kay Takeshi, ngunit siya ay nabulag ng galit at patuloy na hinahampas si Takeshi. Sinabi ni Yuko sa kanila ang tungkol sa kanyang magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport kahit saan niya gusto. Nais niyang subukan ito laban sa strike vision ng kanyang kapatid at nalaman na ito ay higit na mas malakas. Itinaas ni Yuko ang kanyang espada, at sinubukan ni Takeshi na mag-counterattack, ngunit nag-teleport siya sa likod niya at sinaksak ang kanyang balikat. Sumugod si Kuromi at pinangangalagaan si Takeshi habang umiiyak, at tinanong niya si Yuko kung bakit niya ito ginagawa. Sumagot si Yuko na ginagawa niya ito para sa paghihiganti laban sa kanyang kapatid, na nagtulak sa kanya sa harap ng isang kotse. Nakakuha siya ng teleportation magic na perpektong kabayaran para sa kanyang nasugatan na binti, at gagamitin niya ito bilang sandata. Napatayo si Takeshi nang marinig ito at hinugot ang kanyang espada, habang sinasabi niya kay Kuromi na lumayo konti. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung masisiyahan ba siya sa pagpatay sa kanya, ngunit sumagot si Yuko na iiwan niya itong buhay ngunit kukunin ang lahat ng kanyang pinahahalagahan, kasama ang kanyang kasintahan at ang kanyang espada. Gumagamit si Yuko ng makapangyarihang magic spell para mag-transform sa isang demonyo at sumibol ang mga itim na pakpak, habang ang kanyang espada ay natatakpan ng itim na apoy. Sumugod si Yuko at sinuntok niya si Takeshi ng madaming beses sa bumilis na momentum na iyon. Patuloy siya sa paghampas sa kanya mula sa lahat ng panig at pagkatapos ay pinatumba siya ng isang malakas na atake. Umiiyak si Kuromi at muling tumakbo kay Takeshi, at sinabihan siya ni Yuko na lumayo sa kanya, at nang hindi siya sinunod nito, hinihila siya nito at sinipa ang kanyang kapatid. Ngunit pinalaya ni Kuromi ang sarili mula sa kanya at tumakbo palapit sa kanyang kasintahan. Hinahalikan niya ito, at sa pamamagitan ng leap bulb na kanyang aspect, na-activate ang magic niya, at nag-transform bilang Takeshi. Lubhang nagseselo si Yuko ngayon, at pilit niyang hinihiwalay siya sa kanyang kapatid at sinasaktan pa siya kapag lumalaban siya. Noon lamang niya napagtanto na siya pa rin ang Kuromi sa ilalim ng ganoong hitsura, kaya't nagsisi siya na sinaktan siya at kinuha si Takeshi at ang kanyang espada. Natagpuan ni Takeshi ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar sa loob ng kanyang mga panaginip kasama si Towa na tumatawag sa kanyang pangalan. Binibigyan niya siya ng isang bola ng enerhiya, na sinasabi na ito lang ang magagawa niya para sa kanya. Sa sandaling hinawakan ni Takeshi ang bola ng enerhiya, isang maliwanag na kislap ng liwanag ang nagpapakita sa kanya ng isang prophecia kung saan nakita niya si Yuko at ang kanyang ina na nag-aaway, at inatake siya ni Yuko. Nalungkot si Takeshi nang malaman na papatayin ng kanyang kapatid ang kanilang ina, ngunit hindi lang iyon ang kanyang problema, nakiusap si Towa na hanapin siya sa lalong madaling panahon. Sa labas, sinusubukang hanapin ni Muyi si Takeshi, at nakita niya itong nakahiga na walang malay kasama si Victoria sa tabi niya. Sa tingin niya ay si Victoria mula sa Ghost Thriller ang tumalo kay Takeshi, at itinutok ni Muyi ang kanyang baril kay Victoria, na gumagamit ng kanyang mga card para ipatawag ang isang madre na may hawak na letigo. Naglunsad ng pag-atake si Muyi, ngunit ang madre ay medyo mabilis at umiiwas sa mga bala, at pagkatapos ay tinatanggal din ang bala ng apoy gamit ang kanyang letigo. Gamit ang madre bilang decoy, nagpa siya si Victoria na kunin si Takeshi bilang kanyang bagong laruan. Tumakbo si Muyi upang iligtas siya at tumalon sa damanak na madre, na nakuha ang kanyang binti gamit ang kanyang letigo at hinampad siya sa lupa. Nawala na ang baril ni Muyi, at tatapusin na siya ng madre, ngunit may tatlong babae na dumating upang iligtas siya at ganap na tinalo ang madre.
Lumilikha sila ng isang malakas na bagyo na tinatangay si Victoria, at sumulong si Mui at sinalo si Takeshi habang tumatakas ang opisyal ng ghost thriller. Ginaisang ni Mui si Takeshi, at sinabi niya sa kanya na kinuha ni Yuko si Kuromi. Ang pinuno ng mga babae na nagligtas sa kanila ay lumapit sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Kisaki, isang pang-apat na taong mag-aaral sa Magic Academy at isang miyembro ng Camelot Community. Pagkatapos, dumating si Suga doon dahil nag-aalala siya sa kanyang kapatid, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang niligtas siya ng kanyang kasintahang si Kisaki. Pinilit ni Takeshi na tumayo muli, ngunit siya ay nasugatan ng husto at natamba. Sinabi ni Suga na kailangan niyang magpatingin sa doktor, at nagpa siya si Kisaki at ang kanyang mga kaibigan na dalhin siya sa hospital sa kabilang mundo. Habang umaalis sila, nakita ni Mui ang artifact na naiwan ni Kuromi noong siya ay kinidnap, at kinuha niya ito. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Takeshi sa isang ospital at inaalagaan siya ni Mui bilang kanyang pribadong nurse. Umiyak si Mui dahil gumaan ang loob niyang makita siyang maayos, at pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, pumasok si Kazumi sa silid, naputol ang kanilang sandali, at niyakap niya si Takeshi habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyaring trahedya. Sa araw ng pag-atake, dinala ng mga tao mula sa Inspection Bureau si Lida para sa isang pagtatanong, at nang sinubukan niyang lumaban, inatake nila siya. Sinabi ni Mui kay Takeshi na ang Inspection Bureau ay isang espesyal na sangay ng Wizard Brace na tumatalakay sa napakalakas at mahuhusay na batang salamangkero. Hindi sila nagbigay ng anumang balita tungkol sa kanyang kapatid na babae, at kahit si Suga ay hindi makakatulong sa kanila sa ngayon. Comfort ni Takeshi ang kanyang kaibigan, sinabi na mas mabuti para kay Lida na nasa isang lugar na malayo sa larangan ng digmaan, ngunit ito ay nagpapaalala sa kanya na si Kuromi ay kinuha. Hindi nagtagal, dumating doon si Suga at ang kanyang kasintahan, at nalaman ni Takeshi mula sa kanila na kahit ang headmistress na si Momoka ay nawawala. Karamihan sa mga malalakas na estudyante ay nagtitipon sa punong tanggapan ng Wizard Brace ngayon habang naghahanda sila para sa isang digmaan laban sa ghost thriller, ngunit gusto ni Suga na manatili si Takeshi sa hospital hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Si Takeshi ay naiinip at tinanong sila kung mayroon silang anumang impormasyon tungkol kay Kuromi upang siya ay pumunta at iligtas siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kisaki na wala silang mga lead, at wala silang magagawa sa ngayon. Iniisip ni Mui ang magic item na naiwan ni Kuromi, ngunit inilihim niya ito sa lahat. Sa gabi, natutulog si Mui sa tabi ni Takeshi, at gumising si Takeshi para lumabas para mamasyal sa hating gabi. Habang sinusumpa niya ang kanyang walang magawang sitwasyon, nakita niyang pinag-uusapan siya ni Suga at Kisaki. Kaya't siya ay nagtatago at nakikinig sa kanila. Gusto ni Kisaki na makaalis si Takeshi sa lugar nila ngayong gising na siya dahil ang kanilang community ay eksklusibo sa mga babae, at nakagawa na sila ng malaking pabor sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya dito. Hiniling ni Suga na manatili siya rito ng kaunti dahil mahina pa rin siya, at kung babalik siya, tiyak na ipapadala siya ng Wizard Brace sa mga frontline ng digmaan. Nagpa siya si Kisaki na tanggapin ang kahilingan ng kanyang kasintahan at sinabing kakausapin niya ang mga nakatataas tungkol dito. Matapos marinig ang lahat ng ito, bumalik si Takeshi sa kanyang silid, pakiramdam na mas wala pang magawa kaysa dati ngunit medyo natuwa nang makita si Mui. Habang nagpapahinga siya sa ospital, nagsimulang magbago ang mundo ng mga salamangkero. Sa punong tanggapan ng ghost thriller, tinipon ni Ryo ang kanyang hukbo para sa digmaan at ipinadala ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan, si Kiefer, upang tugisin ang dakilang magician na tinatawag na Wise Man. Nagtagumpay si Kiefer sa kanyang misyon at pinatay ang lahat ng mga gwardya at nasugatan ang Wise Man, ngunit iniwan siyang buhay upang ipaliwanag ang kanyang masamang plano. Pinoprotektahan ng matandang salamangkero gamit ang gift spell ang kabilang mundo mula sa mga salamangkero, ngunit kung mamatay siya, mawawala ang spell, at maaari nilang takutin muli ang mga ito. Plano ni Ryo na sirain ang Wizard Brace at ang 7 malalaking komunidad doon upang makalikha sila ng bagong mundo na mapayapa at maayos. Sa sandaling matapos niyang ipaliwanag ang plano, pinatay ni Kiefer ang Wise Man, at isang fur-ework ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na ang gift spell ay naalis na. Ngayon ang mga salamangkero ay malayang makapasok sa kabilang mundo at lumaban doon, at iyon mismo ang kanilang ginagawa.
Ang mga salamangkero mula sa magkabilang panig ay malapit nang pumunta sa kabilang mundo at nagsimulang makipaglaban sa himpapawid na nagiiwan sa mga ordinaryong tao na hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanilang labanan ay sumisira sa mga gusali at pumatay ng maraming tao, at nalaman ito ni Takeshi sa lalong madaling panahon. Nagulat siya, at muling pumasok sa isip niya ang propesya tungkol sa pagpatay ni Yuko sa kanyang ina. Hiniling niya na pauwiin siya ni Suga at Kisaki, at tinanggap nila pagkatapos ng ilang deliberasyon. Sa kanyang tahanan, napansin ng ina ni Takeshi, si Nanasi, ang pagsisimula ng digmaan, at nagalit siya tungkol dito. Nang dumating doon si Takeshi kasama sina Suga at Kisaki, gumaan ang loob ni Nanasi nang makita siya, ngunit nandoon pa rin sa pagitan nila ang trauma ng nakaraan. Binigyan ni Kisaki si Nanasi ng sulat mula sa pinuno ng Camelot na formal na humiling na sanayin niya si Takeshi. Parehong nagulat ang mga lalaki, ngunit sumagot si Nanasi na hindi na siya isang salamangkero, at hindi niya trabaho ang labanan ang kanilang digmaan. Tinanong ni Kisaki si Takeshi kung gusto niyang lumakas or manatiling talunan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at sumagot siya na gusto niyang maging sapat na malakas upang iligtas si Kuromi. Kinuha ni Nanasi ang liham at nakakita ng singsing sa loob nito, kaya tinanggap niya ang kahilingan. Dinala niya si Takeshi sa training room, at nang tanungin ni Takeshi kung paano niya ito tuturuan kung hindi siya marunong gumamit ng magic, ipinakita niya sa kanya ang kapangyarihan ng singsing na pansamantalang nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang magic. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang anak kung gusto niyang lumakas para lamang mailigtas si Kuromi or kung gusto niyang talunin ang Ghost Thriller, ngunit sinabi ni Takeshi na ayaw niyang lumaban sa digmaan. Hindi niya maintindihan kung aling panig ang tama, ngunit lalaban siya para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Naiintindihan ng kanyang ina ang kanyang desisyon, at sinimulan ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na ipakita kung gaano karaming magic ang magagamit niya. Hindi humanga ang kanyang ina sa kanyang mahika at nagpa siya na sanayin siya sa pinakamahirap na paraan na posible. Nakapikit si Takeshi habang sinusubukan niyang labanan ang kanyang ina gamit ang isang espadang kawayan, ngunit dinadala siya nito saan man at iniwang masakit ang kanyang katawan. Unti-unti, gumagaling si Takeshi dahil sa kanyang pagsasanay, ngunit hindi niya alam na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina dahil ginamit nito ang singsing. Ang kanyang puwersa sa buhay ay ginagamit upang lumikha ng mahika, at itinaya niya ang kanyang buhay upang ihanda ang kanyang anak para sa digmaan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Takeshi kay Muyi, na nagtanong sa kanya tungkol sa kung paano ang kanyang pagsasanay. Ilang masasayang tawanan ang nangyari bago si Takeshi ay nagsimulang mag-alala muli tungkol kay Kuromi, at sa wakas ay ibinigay sa kanya ni Muyi ang artifact na natagpuan niya noong araw na siya ay kinidnap. Sinabi ni Muyi na ito ay isang magic tool na ginagamit upang mag-teleport ng mga magician sa mga nakatakdang lokasyon, at iminumungkahi niya na maaari itong humantong sa kanila kay Kuromi. Nagulat si Takeshi at tinanong siya kung bakit hindi siya nagsabi ng anuman tungkol dito noon, at sumagot si Muyi na tiyak na magmamadali siyang iligtas si Kuromi nang hindi iniisip kung gaano siya kainan noon. Ngayon sigurado si Muyi na napagtanto niya ang kanyang posisyon at hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos na bagay bago matapos ang kanyang pagsasanay. Pinasalamatan siya ni Takeshi at nangakong tatapusin niya muna ang kanyang pagsasanay, at pagkatapos ay humingi ng tawad si Muyi dahil sa tingin niya ay kasalanan niya ang lahat kung bakit ginawa niyang magician si Takeshi. Umiiyak siya, ngunit sinabi ni Takeshi na kasalanan niya ang pagiging masyadong mahina at dapat niyang pasalamatan siya sa pananatili sa kanya sa hirap at ginhawa. Samantala, si Kuromi ay walang malay sa buong oras na ito sa punong tanggapan ng Ghost Thriller, at nakakita siya ng isang bangungot kung saan patay na si Takeshi sa tabi niya. Nagmumukha siyang takot na takot mula sa panaginip na iyon, at pagkatapos ay natagpuan ang sarili sa isang kakaibang silid. Tumingin siya sa salamin at mas nabigla siya nang makitang kamukha niya si Takeshi ngayon. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari sa kanya, pinuntahan siya ni Yuko, at naalala niyang sinaktan niya si Takeshi at kung paano siya nagbagong anyo sa kanyang kasintahan nang hinalikan niya ito. Pinunasan niya ang kanyang mga labi, at ang mahika ay naalis sa kanyang lip balm, at nagtataka siya kung kailan niya nakuha ang bagong kapangyarihang ito. Sinabi ni Yuko na mas maganda siya ngayon, at mahal niya ito ng ganito. Si Kuromi ay natakot at sinabi na hindi niya ito mahal at gusto lang siyang nakawin kay Takeshi dahil nagseselos siya sa kanya. Sinabi ni Kuromi na siya or ang espada ay hindi sa kanya, nagalit si Yuko at pinasabog ang pinto at tumakas si Kuromi.
Habang hinahabol siya nito, wala siyang ideya kung nasaan siya, ngunit pagkatapos ay nabangga niya si Takayo, na nagulat nang makita siya. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya sa punong tanggapan ng Ghost Thriller, at nabigla si Kuromi, ngunit sapat pa rin ang tiwala niya sa kanya upang humingi ng tulong sa kanya. Gusto niyang makatakas mula kay Yuko at sa lugar na ito, at dinala siya ni Takayo sa kanyang silid kung saan sinabi nito sa kanya na bumalik ang kanyang mga orihinal na alaala, ngunit naaalala pa rin niya ang lahat mula sa kanyang panahon sa Wizard Brace. Pagkatapos ay itinulak ng pilyo na babae mula sa kanyang grupo, si Hata, ang pinto, at si Takayo ay natambas sa ibabaw ni Kuromi sa isang awkward na posisyon. Tinanong siya ni Hata kung kailan siya nagkaroon ng kasintahan, at pareho siyang binatukan, na sinasabi na hindi sila magkasintahan. Hiniling ni Kuromi sa kanilang dalawa na tulungan siyang bumalik kay Takeshi, at pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap, nagpa siya si Hata na makipagtulungan sa kanila dahil talagang naasar siya kay Yuko, na nagnakaw ng kanilang posisyon. Hinakay nila siya palabas ng kwarto, sinasabi sa kanya na ang kastilyo ay nilikha ng magic, at tulad ng mga dorm sa Hogwarts, ang lugar ay patuloy na nagbabago ng layout nito. Ipinunta nila si Kuromi sa basement, ngunit pagkatapos ay napansin nila si Yuko na paparating sa kanila, at ang mga babae ay nagtago habang nakikipag-ugnayan sa kanya si Takayo. Bilang isang veteranong pumupunta lagi sa Pegasus, kinilala ni Yuko si Kuromi sa pamamagitan ng isang sulyap sa kanyang mga hita at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Iminumungkahi ni Hata na magbago siya sa kanyang hitsura at magtago. Ginamit ni Kuromi ang kanyang lip balm at pagkatapos ay nakakuha ng isang halik mula kay Hata, at nag-transform sa kanyang hitsura. Tumakas ang orihinal na Hata, at hindi nakilala ni Yuko ang nag-transform na Kuromi, kaya nagpatuloy siya. Gayunpaman, nakilala siya ni Takayo at dinala siya sa labasan, at hinawakan ni Kuromi ang kanyang kamiseta dahil natatakot siya. Sa labas, nakatagpo nila si Kiefer, na gustong makipag-usap kay Takayo at kinuha niya siya, at naiwan si Kuromi ng mag-isa. Sinusubukan pa rin niyang humanap ng paraan palabas ng kastilyo at tumakbo para maghanap ng labasan, ngunit ang lugar ay isang nakakatakot na maze, at siya ay napagod kaagad. Wala pa rin siyang nahanap, ngunit habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang mga labi, nawala ang kanyang mahika, at bumalik siya sa dati niyang sarili. Si Kuromi ay nababalisa ngunit nagpa siya pa rin na magpatuloy sa pagtakas at nakahanap ng isang madilim na bulwagan. Pagkapasok niya ay biglang sumara ang pinto at may lumapit na lalaki sa kanya. Sa una ay natakot siya, ngunit habang inaalok niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito, at ginawa niyang portal ang isang higanteng salamin, at pinasok nila ito. Nagulat si Kuromi nang makita niya ang kanyang sarili sa isang opisina, at natakot siyang malaman na ang lalaking nasa harap niya ay ang kilalang terorista na si Ryo, pero wala siyang balak na saktan siya. Bumalik sa kanyang tahanan, mas lumakas si Takeshi, at nagpa siya ang kanyang ina na turuan siya ng isang malakas na spell. Gumawa siya ng magic circle at hiniling kay Takeshi na mag-focus dito. Habang sinusunod ni Takeshi ang kanyang mga tagubilin, nagsimula siyang lumutang at naisasagawa niya ang magic spell sa kanyang sarili. Si Nanasi ay tumingin sa kanya at naaalala ang magagandang panahon noong sila ay isang masayang pamilya, at tinapos niya ang pagsasanay dahil lumakas na si Takeshi ngayon. Bago siya umalis, tinanong siya ni Takeshi kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa pagiging isang salamangkero, at napagtanto ni Nanasi na hindi siya sapat para sabihin sa kanila. Bigla siyang bumagsak, at hinawakan siya ni Takeshi dahil may gusto siyang sabihin sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanya na magpahinga. Nang maglaon sa araw na iyon, naisip ni Takeshi na sapat na ang kanyang lakas upang iligtas si Kuromi, at habang iniisip niyang iligtas siya, pumunta doon sina Muyi at Kazumi at sinabi sa kanya na hindi siya pupunta ng mag-isa. Handa silang i-back up siya, at pinindot ni Takeshi ang button sa magic device na nagpapadala sa kanila sa headquarters ng Ghost Thrillers. Lumabas sila sa isang salamin sa isang madilim na bulwagan kung saan naroon na sina Takayo at Hata upang batiin sila. Tinanong ni Takayo si Takeshi kung bakit mayroon siyang magic artifact noong ibinigay ito kay Kuromi, at nagalit si Takeshi habang hinihiling niyang malaman kung nasaan ang kanyang kasintahan. Hinatake ni Takayo si Takeshi, hinahamon siyang manalo kung gusto niya makuha ang sagot. Hinaharangan ni Takeshi ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada, at iniiwasan ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang strike vision. Gusto siyang tulungan ni Kazumi at Muyi, ngunit naglabas ng injection si Hata at sinabing kailangan nilang harapin siya.
Gumagamit si Takayo ng Liberate Spell, pinalakas ang kanyang kapangyarihan para matalo si Takeshi at itapon siya sa lupa. Pinaputukan niya siya ng magic bullet at pagkatapos ay ginawaran siya ng isang pangwakas na atake. Hinaranggan ito ni Takeshi gamit ang isang kalasag na may kasamang knockback effect, at nagsimulang masiyahan si Takayo sa laban. Sa ikalawang labanan, si Hata ang may kalamangan, at naglabas siya ng injection para wakasan sina Kazumi at Muyi. Ngunit sinabi sa kanya ni Kazumi na nagpipigil siya dahil babae siya, ngunit hindi na siya mag-aaksaya ng oras. Pinaulanan niya ng bala ng apoy si Hata at naputol ang injection nito. Habang sinusumpa siya nito, nagsagawa siya ng headbutt para patumbahin siya. Tinulonggan ni Muyi si Takeshi, at binaril si Takayo, na umatake sa kanya bilang ganti. Gamit ang pagkakataong ito, binibigkas ni Takeshi ang kanyang spell at natapos ang pagcast ng kanyang spell, bago siya inatake ni Takayo. Pinakawalan ni Takeshi ang aura ng kanyang espada at madaling naiiwasan ang lahat ng pag-atake ng kanyang kaaway. Gumagamit din si Takayo ng aura ng kanyang espada at itinulak si Takeshi pabalik na humiling kay Muyi na tulungan siya kapag binigyan siya ng signal. Hinatake ni Takeshi si Takayo, ngunit ang kanyang matibay na kalasag ay nagpalihis at nabasag ang kanyang espada. Muling sumugod si Takeshi at hiniling kay Muyi na paputukan ang shield. Sumunod siya, at inulit niya ang kanyang pag-atake gamit ang magic bullet at gumamit si Takeshi pangalawang uri ng magic sa kabilang mata niya. Nabasag ng combo attack ang heavy-duty shield, at natalo si Takayo. Sinabi sa kanya ni Takeshi na mas malakas na siya ngayon at mas malayo pa ang nakikita niya sa hinaharap, kaya isang matalinong pagpili ang sumuko. Tinanggap ni Takayo ang kanyang pagkatalo, at dinala rin ni Kazumi si Hata doon. Sinabi nila kay Takeshi at sa kanyang grupo ang lahat tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Kuromi, ngunit wala silang ideya kung nasaan siya ngayon. Sinabi sa kanya ng Strike Vision ni Takeshi na nagsasabi sila ng totoo, at pinasalamatan niya sila sa pagsisikap na tulungan si Kuromi. Gayunpaman, dahil hindi nila mahanap si Kuromi ngayon, napagtanto niya na tapos na ang misyon at bumalik sa bahay, hindi alam na kasama ni Kuromi si Ryo, na nagsasabi sa kanya ng mga lihim na walang nakakaalam maliban sa kanya. Umuwi si Takeshi, at nakaramdam siya ng hindi mapakali na may masamang mangyayari. Pagdating pa lang niya sa gate, nakita niya si Yuko na papalabas ng bahay, at may bahid siya ng dugo. Nalungkot si Takeshi habang inaalala ang panaginip kung saan pinatay ng kanyang kapatid ang kanyang ina, at tinanong niya si Yuko kung ano ang ginawa niya. Sinagot niya na unang inatake siya ni Nanasi, at gumanti lang siya bilang pagtatanggol sa sarili. Nawala sa isip si Takeshi at hinugot ang kanyang espada habang sinasabi niya sa kanyang kapatid na umalis sa kanyang daan. Tinatawanan siya ni Yuko, na humihiling sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi pa siya patay. Gumagamit si Yuko ng Liberate Spell, at napansin ni Takeshi na hawak niya ang Twilight Sword, na nabaluktot ng kadiliman ng kanyang pagkatao. Dinilaan ni Yuko ang espada, sinasabing susubukan niya ito sa kanya. Galit na galit si Takeshi at ginamit ang Liberate Spell, at nagpa siya si Yuko na pahirapan pa siya habang inutusan niya ang espada na mag-transform sa anyo nitong tao. Nang makita ni Takeshi si Towa na nakakadiner, malungkot ang loob niya para sa kanya, ngunit wala siyang oras para doon dahil sinunod niya ang utos ni Yuko na atakihin siya. Nakiusap si Takeshi sa kanya na huminto, ngunit wala na siyang emosyon ngayon at inatake niya siya. Dinampot niya ang kanyang espada at malapit nang humarap sa isang nakamamatay na atake, at pinigilan siya ni Yuko at ginawa siyang espada. Siya mismo ang gustong pumatay sa kanyang kapatid, ngunit bago iyon, nais niyang sabihin sa kanila ang isang kakilakilabot na sikreto ng kanilang pamilya. Sinabi ni Yuko kay Takeshi na 3 taon na ang nakakaraan ang aksidenteng nangyari ay hindi niya kasalanan. Parehong inakala ng dalawa na si Takeshi ang nagtulak sa kanya sa harap ng sasakyan, ngunit hindi iyon totoo. Sa totoo lang, kasalanan ng kanilang ina dahil hiniling niya sa pinuno ng Camelot na patayin ang kanyang nakababatang anak. Gayunpaman, siya ay nabigo, at nang malaman niya na siya ay malulumpo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi na niya kayang saktan muli siya. Si Takeshi ay hindi makapaniwala dito at inakusahan si Yuko ng pagsisinungaling, ngunit sinabi ni Yuko na nalaman niya ito pagkatapos na tanungin ang kanilang ina. Ginagawa ng kanilang ina iyon, dahil ipinakita sa kanya ang pangitain ng isang hinaharap kung saan si Yuko ay magiging isang kakilakilabot na halimaw, at gusto niyang pigilan iyon na mangyari. Nagulat si Takeshi nang malaman ito at pinulot niya ang kanyang espada habang sinusumpa niya ang kanyang kapatid.
Nagalit si Yuko sa kanyang pagsisigaw at ipinakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa kalapit na bahay. Sinabi niya kay Takeshi na dapat nilang tapusin ang kanilang away ngayon din mismo, ngunit ayaw niyang labanan ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, napagtanto ni Takeshi na hindi na si Yuko ang taong kilala niya noon, at ngayon ay oras na para pigilan niya itong manakit ng iba. Parehong nag-transform ang magkapatid. Umusbong ang mga pakpak na demonyo ni Yuko, ang kanyang espada ay natatakpan ng kanyang madilim na mahika, at ipinakita ni Takeshi ang kanyang bagong transformation na tinatawag na Purple Edge na nagbibigay sa kanya ng purple lightsaber. Nag-teleport at inaatake siya ni Yuko, ngunit sa pagkakataong ito ay sapat na ang bilis ni Takeshi para mahulaan ang kanyang mga galaw at harangan siya. Dinala nila ang kanilang laban sa langit, kung saan hinuhulaan ni Takeshi ang lahat ng galaw ng kanyang kapatid at iniiwasan ito. Sinugo niya si Yuko at sinugatan siya, pagkatapos ay narating niya ang Locust yung magte-teleport sa harap niya para magkaroon ng nakamamatay na atake. Gayunpaman, isang kidlat ang naghihiwalay sa kanila nang malapit na silang magsagupaan. Tumangala si Takeshi para makitang narito na ang mga hukbo ng Wizard Brace at Ghost Thriller, at magkaharap sila. Gustong tulungan ni Muyi si Takeshi, ngunit sinabihan siya ni Suga na panatilihin ang formation at ipaubaya ang kanyang laban sa kanya. Sa kabilang panig, pinamumunuan ni Kiefer ang Ghost Thriller, at inutusan niya silang patayin ang lahat. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo, at habang nakikipaglaban si Kazumi at Muyi, naroon din si Kuromi na sinusubukang hanapin si Takeshi. Sa ilalim ng malakihang labanan, ipinagpatuloy ni Yuko at Takeshi ang kanilang laban at lalong bumilis si Yuko, ngunit hindi pa rin niya mapabagsak si Takeshi. Hindi nagtagal ay pareho silang napagod, at pagkatapos ay napaisip si Yuko. Sinabi niya na hindi na niya alam kung ano ang tama at kung ano ang mali, at pakiramdam niya ay nawawala siya. Gusto niyang patayin siya ni Takeshi dahil hinding-hindi siya mapapatawad sa pag-atake sa kanyang ina at wala na siyang matatawag na pamilya ngayon. Sinabihan siya ni Takeshi na umalis sa Ghost Thriller at bumalik sa kanilang pamilya, habang aayusin nila ang mga bagay-bagay. Inalis ni Takeshi ang kanyang strike vision at iniunat ang kamay ng pagkakaibigan patungo sa kanyang kapatid. Nag-aalangan si Yuko, at dahan-dahan itong lumapit sa kanya, ngunit ang kanyang espada ay tila puno ng nakakatakot na enerhiya. Nakita sila ni Kuromi nang malapit na silang magkamayan, at sinigawan niya si Takeshi na lumayo sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling hinawakan ni Yuko ang kamay ng kanyang kapatid, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at tinawag siyang isang walang silbing kapatid. Inatake niya siya, ngunit sumugod si Kuromi sa harap ni Takeshi at niyakap siya, isinakripisyo ang sarili para protektahan siya. Nagulat si Yuko na sinaksak niya ang kanyang crush ngunit si Takeshi ay nawasak habang sinusubukan niyang kausapin si Kuromi, na ngayon ay lubhang nasugatan. Tinalikuran niya ang laban at sinimulan siyang pagalingin, at nang makita siya ni Muyi, hindi niya pinansin ang kanyang kaaway at sumugod siya sa tabi nito, na prinoprotektahan ni Suga ang kanyang likod. Naabot niya si Takeshi at sinimulang pagalingin si Kuromi, at hiniling ni Takeshi sa kanya na alagaan siya habang tinatapos niya ang laban. Si Takeshi ay galit na galit ngayon at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan kay Yuko, na sinasabi pa rin na hindi niya ito kasalanan. Hindi nagpapigil si Takeshi habang naglulunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake sa kanyang kapatid at tinutulak siya paatras. Dinaig niya si Yuko at pinabagsak niya ito sa lupa. Pumunta si Takeshi sa tabi niya at sinabing oras na para tapusin ang lahat, at dahil wala nang dahilan si Yuko para magtago siya ay nagsimulang isumpa muli ang kanyang kapatid, na sinasabing ang lahat ay kasalanan niya sa pagnanakaw kay Kuromi mula sa kanya. Muli silang nag-aaway, nawala sa kontrol ang kanilang mahika at sinisira ang lahat ng nasa paligid nila. Ang mga itim na kidlat ay pumutok, at ang magic circle sa Twilight Sword ay nagsimulang kumilos na kakaiba, habang ang kanilang kapangyarihan ay nakikita sa buong lungsod. Malayo mula sa kung saan nagaganap ang labanan, dumating si Momoko upang gawin ang kanyang bahagi sa Great War. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng magkapatid ay mawawalan ng kontrol, at para pigilan sila, gumawa siya ng black hole at inilunsad ito sa kanila, na sinasabing matutuwa si Ryu dito. Ang black hole ay lumalaki at nilamon ang lungsod, nag-iiwan lamang ng isang crater na nagpagulat sa mga kaibigan ni Takeshi. Sa nasirang bahay ni Takeshi, pinagaling ni Ryo si Yuko habang hinihintay siya ni Victoria sa labas. Sinabi niya na nagtagumpay sila sa kanilang misyon at sa wakas ay maaari nang i-rebuild ang mundo.
Tinanong siya ni Ryo kung bakit siya ay tapat pa rin sa kanya, kahit na siya ay nagbago na, at siya ay tumugon na siya ay nanumpa na paglilingkuran siya nung niligtas niya ang kanyang buhay. Iniisip ni Ryo ang nakaraan habang inilalabas niya ang isang larawan ni Kuromi na naka-swimsuit na siyang parehong larawan na si Takeshi lamang ang dapat magkaroon. Tumingin siya pabalik kay Yuko at tinawag ang kanyang ina, at ipinangako sa kanya na babaguhin niya ang hinaharap sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, nagising si Takeshi sa isang upuan sa hardin, at wala siyang ideya kung nasaan siya or kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang kanyang sarili sa Sub-Aro Magic Academy, at nagtataka siya kung kailan nila muling itinayo ito pagkatapos ng digmaan. Lumingo-linggo siya sa paligid at nahanap ang kanyang ina, ngunit nang magpasya siyang puntahan ito, nakita niya ang girong may berdeng buhok na kasama nito, na isang estudyante pa lamang ngayon. Habang dumaraan si Nanasi at ang kanyang estudyante nang hindi man lang siya napapansin, nabigla si Takeshi at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nang maglaon, nakita niya ang isang poster na nagsasabi sa kanya na ang kasalukuyang taon ay 1998, at napagtanto niya na pinabalik siya sa nakaraan dahil sa mahika nito nang makipagsagupaan siya kay Yuko. Higit pang mga nakakagulat na insidente ang nakita ni Takeshi, at nakita niya sina Kiefer at Momoka na nagbabonding sa isa't isa, nang sumama sa kanila ang kanilang kaibigan na si Suki. Naaalala ni Takeshi ang kanyang pangalan bilang salamangkero na nagsakripisyo upang iligtas ang kanyang ina, at pagkatapos ay sumama rin sa kanila si Ryo. Ang mga bagay ay dahan-daang nagsimulang magkaroon ng kahulugan para kay Takeshi, ngunit pagkatapos ay biglang, si Yuko ay pumunta patungo kay Ryo at sa kanyang mga kaibigan at sumama sa kanila na para siyang bahagi ng kanilang grupo, at iniisip ni Takeshi kung paano ito mangyayari. Nais niyang isa lamang itong masamang panaginip at nais niyang matapos ito ng mabilis. Gayunpaman, hindi ito isang panaginip, at sinabi ni Yuko kay Takeshi na maghanda sa lalong madaling panahon dahil kailangan nilang maglaban muli upang tapusin ang kanilang hindi natapos na laban.